Si Sasha ay isang traumatized loner na ibinente sa isang lihim na organisasyon na naging dahilan upang siya ay isang overpowered bodyguard. Matapos tanggapin ang isang misyon na protektahan ang dalawang badis mula sa mga kaaway na gusto ang kanilang espesyal na gatas, sinimulan niya itong inumin upang maging pinakamalakas at pinapalakpak ang sinumang magtangkang alisin sila. Nagsisimula ang lahat sa isang random na hapon habang ang dalawang hotties na sina Matthew at Tomo ay sabay na naglalakad pauwi mula sa paaralan. Nang biglang tumakbo si Matthew patungo sa kanilang dorm, natapilok siya at halos masuffocate ang aming blue-eyed na MC na nakabaon sa ilalim ng kanyang malalaking pitchel. Tulad ng pagkilala ni Matthew sa kanyang mukha mula sa isa sa mga larawan sa kapilya ng paaralan, sinubukan niyang alisan ng tubig ang mga supot ng gatas ni Tomo kaya natamba siya nito. Kinagabihan pinuntahan nila siya upang tingnan, ngunit ang kanyang malambot na mukha ay naging dahilan upang isipin ni Tomo na siya ay talagang sisiw. Matapos sabihin sa kanya ni Matthew na walang babae ang mahuhumaling sa mga melon na tulad niya, nagpasya si Tomo na tingnan ang kanyang magnum bago nila makitang dalawa na umalis na siya. Agad na lumabas si Matthew, dala ang kanyang kahoy na espada upang hanapin siya, ngunit nang makita ang isang malaking haligi ng usok na tumutulo mula sa simbahan, bumaba siya roon upang protektahan ang mga painting. Nang makarating siya sa podium, lumitaw ang isang nakabalabal na freak na nagngangalang Pyromania at itinali siya sa dingding bago hiningi ang totoong painting. Ang biglaang pag-atake ay nalito kay Matthew, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang grupo ng mga batang babae na nakasabit sa kisame at napagtanto na sila ang mga nawawalang estudyante. Pagkatapos ay ginamit ni Pyromania ang kahoy na espada upang imasahe ang kanyang mga melon at sinunog ang isa sa mga painting na naging sanhi ng pagkasira ni Matthew dahil natatakot siyang masisira ang tanging alaala nila ng tatay ni Tomo. Gayunpaman, nang bigla niyang gawing galit ang kanyang takot, nagpasya si Pyromania na atakihin siya ng totoo, ngunit hinarangan ni Sasha ang pag-atake at ginamit ang kanyang mga kasanayan sa alchemy upang pilitin na bumalik si Pyromania. Pagkatapos ay bumagsak siya kaya tumakbo si Teresa at inilabas ang isa sa kanyang mga melon para pakainin siya ng soma, isang espesyal na gatas na nagpapalakas sa kanyang kapangyarihan. Nang makita ito, sinubukan ni Pyromania na pasabugan ang buong simbahan, ngunit dinala silang lahat ni Sasha sa labas at ini-channel ang enerhiya mula kay Teresa's soma upang lumikha ng sibat bago maghiwa sa Pyromania sa isang iglap. Agad na sumugod si Tomo upang pasalamatan siya, ngunit sinabi niya sa kanya na tumutok sa pagpapalakas dahil hindi na niya ito ililigtas sa susunod. Kinabukasan, nabigla siya nang makitang halos walang gasgas ang simbahan kaya tumakbo siya papasok upang makita si Teresa, ngunit nakilala niya ang isang pari, si Yuri, na pagkatapos ay sinabihan siyang bumalik dahil nilalabanan pa rin ni Teresa ang kaina hinalang epekto ng kata sa bibig ni Sasha. Pagkaraan ng ilang minuto ng klase, ipinakilala siya ng guro bilang bagong transfer student at habang ang lahat ng mga babae ay nagmamasid sa kung gaano siya kaganda, nagpasya si Miyori na maging glizzy siya sa lahat ng mga gastos. Sa sandaling matapos ang unang yugto, sinubukan siya ni Tomo na tanungin siya, ngunit sina Miyori at Hansa ay sumakay upang gawin ang kanilang mahika at sinabihan siyang manatili sa pagprotekta kay Tomo. Gayunpaman, pagkatapos na tingnan ng mga wannabe buddies, sinabi ni Sasha sa kanilang dalawa na lumayo sa kanyang mukha dahil hindi siya nakikitungo sa mga murang asarol habang patuloy silang tumatakbo sa kanilang mga bibig. Pinutol niya ang paa ng mesa upang mapahiya si Hanse sa pamamagitan ng paglalahad ng kanyang mga bond para makita ng buong paaralan, ngunit bago umalis bigla niyang kinuha ang mga supot ng gatas ni Tomo at sinabing kakailanganin niya ito sa lalong madaling panahon. Matapos ang isang panaginip kung saan iniinom ni Sasha ang kanyang soma, nagising si Mifo at nakitang si Tomo talaga ang nagtatago sa mga kumot. Matapos mapansin ang lagnat, bumaba siya sa chapel para talakayin ito sa isang kaibigan na nagngangalang Diana na nangako na tutulong sa tuwing kailangan niya ito. Makalipas ang ilang minuto, nahanap niya si Sasha sa isang bangko at humingi ng mga sagot mula sa kanya, ngunit tumanggi ito at sinabi lamang sa kanya na ang kapalaran ng mundo ay konektado sa kanyang misyon. Kapag inakusahan siya nito na binabaliwala ang mga regular na tao dahil lamang sa kanyang kapangyarihan, naasar siya at sinabihan siyang itigil ang pag-arte na parang kilala niya ito. Sa susunod na sandali, siya ay nahimatay at nanaginip tungkol sa kanyang mga kulturang karanasan sa nakaraan bago nagising sa mga bisig ni Tomo at nakitang isinuot siya ng mga ito sa isang damit. Nang makita ang kanyang perpektong mga melon, sinubukan niyang umalis, ngunit hinayla siya nito palapit upang suriin ang kanyang lagnat nang hindi namamalaya na isang segundo na lang ang layo nito mula sa pagpipiste ng kanyang soma.
Sa sandaling iyon pumasok si Mifo kasama si Ayana upang mag-alok ng pagkain ngunit tumanggi siyang tikman ito hanggang sa ipakain ito ni Tomo sa kanya. Pagkatapos ng unang kutsara nagsimula siyang kumain na parang ito ang unang pagkain niya sa mga buwan at binibigyan ng pahintulot si Mifo na tawagan ang kanyang palayaw pagkatapos. Nang biglang sumulpot si Teresa upang kunin siya tinanong ni Mifo kung nararamdaman pa rin ba niya ang epekto ng isang gabi ngunit binalaan siya ni Teresa na huwag makisali at umalis kasama niya. Sa kabila nito patuloy na iniisip ni Mifo kung ano ang maaaring gawin nito sa kanya habang nakababad sa paliguan makalipas ang ilang minuto. Nang mapansin at tinanong ni Tomo kung may nararamdaman ba ito para sa kanya agad niyang tinanggihan ito at tinapos ang paglilinis bago nakita si Tomo sa kanyang silid upang makapagpahinga siya ng maayos. Noon lang nagtanong si Ayana ng katotohanan tungkol sa kung ano ang nangyayari kaya ipinaliwanag ni Mifo ang lahat ng nangyari noong isang gabi at sinabing sinubukan niyang malaman kung bakit napakalaking bagay ng mga painting. Biglang nagtanong si Ayana ng mga pahiwatig kung paano ito hahanapin at sinabing sinusubukan lang niyang tumulong bago biglang nagpakita si Pyromaniac at kinidnap siya. Agad na tumakbo si Mifo sa labas para makipaglaban ngunit nagbanta si Pyromaniac na putulin ang mga melon ni Ayana kung hindi niya sasabihin sa kanya kung paano hanapin ang painting. Sinubukan ni Mifo na sumuko ngunit matapos maalala ang sinabi ni Sasha noong isang gabi inihagis niya ang espada at umatake sa pag-atake bago paalisin ang pagkabigla ng kanyang buhay nang makitang si Pyromaniac ay si Tomo talaga. Habang sinusubukan niyang maunawaan kung ano ang nangyayari bumalik si Sasha at agad na tumalon mula sa bubong upang umatake. Agad na pinakiusapan siya ni Mifo na huminto ngunit pagkatapos niyang maabot ang welga nakita niya na talagang kinakalaban niya si Ayana na pagkatapos ay ipinahayag na kinokontrol niya si Tomo. Matapos ipakita ang kanyang tunay na anyo hawak niya si Tomo na bihag para sa impormasyon sa pagpipinta kaya mabilis na ininom ni Sasha ang ilan sa soma ni Teresa upang palakasin ang kanyang sarili. Ganon din ang ginawa ni Ayana sa soma ni Tomo at napagtanto niya na ito ang pinakamahusay na naranasan niya kaya umiinom siya hanggat maaari para lumakas. Gayunpaman ito ang dahilan kung bakit naalala ni Sasha ang kanyang masakit na nakaraan kaya't ibinaon niya ang lahat ng kanyang galit sa Steed at mga saksak sa kanya. Bumalik sa loob ng ilang sandali nagsimulang mag-freaking si Mifo dahil mas maraming psycho ang magnanais ng soma ni Tomo kaya nagpa siya si Sasha na protektahan siya sa pamamagitan ng paglipat. Nang marinig ito ni Miyori sa klase kinabukasan tuluyang nawala ito sa kanya ngunit nagpatuloy siya sa pag-arte na parang walang kabuluhan ang kanyang pag-iral. Nang maglaon ng gabing iyon pumasok si Sasha sa silid ni Tomo upang tingnang mabuti ang kanyang mga pitchel at nawala ng kontrol sa proseso. Matapos sumugod si Mifo para pigilan siya sa pag-inom ng natitirang bahagi ng kanyang soma sinabi niyang nagsaliksik lang siya para maunawaan kung ano ang nagpapa-espesyal sa kanyang soma. Kinabukasan isang bangungot ang gumising sa kanya kaya't pareho silang sumugod para tingnan siya. Gayunpaman pinigilan niya si Tomo sa paglilinis ng kanyang pawis at tinanong kung okay lang siya dahil ang pagkawala ni Soma ay dapat na nagdulot ng higit na pinsala sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tinitingnan niya kung may nangyari sa kanyang mga taga-gatas at pagkatapos niyang sabihin na pareho sila ng nararamdaman pinuri siya nito sa pagiging matapang. Pagkatapos ay tinanong ni Mifo kung bakit siya nahuhumaling sa mga melon ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil walang anumang makakaakit sa kanyang mga nakakatuwang milkers. Sa paaralan makalipas ang ilang oras na bigla niya ang buong klase gamit ang kanyang mga kasanayan sa matematika at sa sandaling lumabas sila hinabol siya ni Miyori at nag-alok na hayaan siyang manatili sa kanya sa halip na si Matthew. Gaya ng nakagawian hindi niya ito pinapansin at sinusubukang mag-focus sa kanyang pagbabasa ngunit patuloy itong humihikbi tungkol sa lahat ng mga pakinabang ng pamumuhay kasama niya hanggang sa ipaliwanag niya kung gaano siya naiinis sa kanyang walang hiyang simping. Sa pool maya-maya pagkatapos noon sinubukan niyang sa wakas ay tamasahin ang kanyang libro ngunit sinimulan ni Hansa at Miyori na kulitin si Matthew na walang mga kaibigan dahil si Ayana na kaisa-isang taong nakausap niya ay biglang lumipat ng hindi nagpapalam sa sinuman. Habang patuloy nilang sinisisi siya sa pagpapalaya sa lahat ng kanyang mga kaibigan sinabihan siya ni Sasha na isipin ang sarili niyang negosyo at biglang kinuha ang isa sa kanyang mga melon bago sabihin na hindi sila magiging kasing husay ng kay Tomo. Sa kapilya mamaya sa araw na iyon nakipagkita siya kina Teresa at Miyori na pagkatapos ay sinabihan siya na mag-ingat dahil mas maraming psychos tulad ni Ayana ang magpapaputok para sa sagradong pagpipinta at Tomo.
Makalipas ang ilang oras dinala siya ng mga babae sa kanyang silid at malinaw na binalaan siya ni Matthew na laging kumatok bago pumasok sa banyo. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas casual siyang pumasok sa kanila at ilang sandali pa ay tinitigan ang kanilang mga ginintoang globo bago tumalikod. Pagkatapos magbihis pinuntahan siya ni Matthew upang bigyan siya ng isang piraso ng kanyang isip ngunit nang makita na siya ay nakas-knockout muli nagsimula silang magtaka kung saan siya maaaring pumunta. Sa kapilya makalipas ang ilang sandali nagpieste siya sa soma ni Teresa ngunit napansin niya ang isang hindi pangkaraniwang antas ng pagsalakay at halos mamatay sa proseso. Noon lang sinubukan ni Tomo na manood ngunit pinigilan siya ni Matthew upang protektahan ang kanyang mga mata mula sa mga hindi banal na tanawin. Pagkatapos ay kinikiliti niya siya ngunit sa sandaling si Matthew ay nagsimulang tumawa si Sasha ay umatake at halos pumutok ang kanilang mga ulo. Makalipas ang ilang sandali humingi sila ng paumanhin para sa pag-espiya ngunit agad na sinubukan ni Matthew na ay gaslight siya kaya umalis siya upang maiwasan ang isa pang sesyon ng yap. Samantala sa isang barkong malapit sa bansa tatlong armadong magnanakaw ang pumapasok sa isang silid kung saan nakatira ang isang sisiw na nagngangalang Kiria na may kabaong at itinulak siya sa isang tabi upang makita kung ano ang nasa loob. Sa susunod na sandali may lumabas na nilalang at pinunit silang lahat habang tuwang-tuwa si Kiria na nanunood. Kinabukasan pumunta sina Miori at Hansa para salubungin ang isang bagong exchange student na lumabas na walang iba kundi si Psycho Kiria. Sa shopping mall mamaya sa umagang iyon si Miori ay nasa sabik na bilhan siya ng isang bangkos ng mga damit dahil sila ay magsasama habang sinusubukan ni Hansen na itago kung gaano siya nahuhumaling sa kagandahan ni Kiria. Napansin ito ni Kiria at hinintay na makaalis si Miori bago humingi ng tulong kay Hansen sa zip. Gayunpaman sa sandaling buksan niya ito ginagamit ni Kiria ang kanyang kapangyarihan para patayin ang power supply at umaktong parang nahimite siya para isipin ni Hansen na mahina siya. Nagkamali si Hansen na halikan ang kanyang braso kaya agad niyang tinawag si Anastasia upang parusahan siya at ipinangako na hahalikan niya ang magagandang bagay kung aminin niyang siya ay isang walang hiyang kilabot. Nang walang pag-iisip inamin ni Hansen na siya ay isang weirdo at sumandal sa halik. Ngunit humiwalay si Kiria at inutusan si Anastasia na hilahin siya pataas bago ilabas ang kanyang mga pitchel at sinabing kailangan niyang maging alipin ng kanyang pag-ibig. Habang sinisimulan niyang maubos ang lahat ng soma ni Hansen napagod si Sasha sa pamimili kasama ang mga babae at sinubukang umalis. Ngunit biglang nagtanong ang isang misteryosong lalaki na nagngangalang Fool kung may nakita silang nawawalang babae. Matapos mabigang makilala siya tinanong nila kung kamag-anak siya. Ngunit inaangkin niya na isa lamang siyang mabuting Samaritano bago umalis. Nagpasya si Sasha na bumalik sa bahay. Ngunit humiling si Tomo ng isang huling biyahe sa Victoria's Secret Store dahil lumaki muli ang kanyang pagawaan ng gatas. Pagpasok pa lang nila sina Teresa at Tomo lang ang dinadala ng isang store attendant sa changing room dahil wala ang cup size ni Mafuyo. Pagkatapos ay sinundan sila ni Sasha sa loob sa pagkukunwari ng pagiging bodyguard nila. Ngunit kinatok siya ni Mafuyo at kinaladkad palabas ng tindahan para bigyan sila ng privacy. Ito ay naging isang napakalaking pagkakamali dahil sa sandaling matapos nilang subukan ang mga bagong plot cover pinapatay ng attendant ang kanilang mga ilaw gamit ang isang stun gun. Sa oras na makabalik sina Sasha at Mafuyo sinabi niya sa kanila na ang mga babae ay umalis na ng mag-isa. Ngunit biglang napagtanto ni Sasha na siya ang nawawalang babae at napansin niya ang amoy ng kuryente bago ito inalis sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sinubukan niyang mag-isip ng paraan patungo sa lihim na silid na nakatago sa dressing room. Ngunit noong panahong iyon nahuli na sina Tomo at Teresa ng isang grupo ng mga kilabot na nagbabalak na kunan ang kanilang mga plot na kanyen habang kinikiliti sila. Pagkatapos ng ilang minutong pagpilit sa kanila na mag-react nagpasya silang gumawa ng mga bagay sa isang hakbang pa. Ngunit sa wakas ay pumasok si Sasha at pinatumba silang lahat. Gayunpaman pagkatapos na maihulog din ni Teresa ang litro biglang sumulpot si Kuria para sumama sa laban kaya mabilis niyang sinunggaban si Teresa para kunin ang kanyang soma. Sa sandaling matapos siyang uminom umatake si Kuria gamit ang kanyang mga kakayahan sa pagmamanipula ng tanso. Ngunit hinaranggan ito ni Sasha ng kanyang bakal at ipinaalala sa kanya na ang tanso ang mas mahinang elemento. Sa susunod na sandali nakuha niya siya at nagpasyang bigyan siya ng isang live na pagpapakita ng kahalagahan ng tanso sa pamamagitan ng paglabas ng ilan sa kuryente ng mall at pagzapong sa kanyang buong katawan. Pagkatapos ay idinikit niya siya sa dingding para sa panghuling pag-atake.
Ngunit nakita ni Mafuyo ang host ng apoy at ibinabad siya sa tubig upang pigilan siya sa pagkabigla muli sa kanya. Sa kabila nito sinasabi pa rin ni Kuya na madali lang silang eyedrop lahat hanggang sa biglang sabihin sa kanya ni Teresa na eyedrop ang villain act. Nang pakawalan niya si Sasha na bigla siya at nagtanong kung hindi ba siya kabilang sa 12 adepts ngunit nangako siyang makikita siyang muli bago umalis kasama si Anastasia. Ilang sandali pa bumalik si Miori sa dressing room at nagtanong kung paano siya nabasa. Kaya nagsimula siyang muling maglaro ng inosente at sinabing si Sasha ang umatake sa kanya ng tubig. Habang ipinangako ni Miori na babayaran siya niyakap niya si Hanzo at inutusan siyang maglaro bago minamasahe ang kanyang mga tinapay. Di nagtagal pagkatapos nito humingi siya ng paumanhin kay Miori dahil hindi siya makalipat sa kanya at sinabing ang kanyang ama ay gumawa na ng mga kaayusan para sa isang apartment. Gayunpaman nang makabalik si Hanzo sa bahay makalipas ang ilang oras nakita niya si Kuya sa sopa at sinubukan siyang itaboy palabas para lang mapatay ang kanyang utak sa isang mabilis na pagpisil sa dulo ng kanyang melon. Habang pinahintulutan siya ni Kuya na uminom mula sa kanyang water fountain minarkahan lang ni Fool ang attendant noon at idinagdag siya sa kanyang koleksyon ng card. Sa isang panaginip makalipas ang ilang araw naalala ni Teresa ang araw na kasama niya ang isang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Wilma at pinapanood ang takot habang ang isang quasar na nagngangalang Crow ay biglang inihayag ang kanyang mga banal na plano upang magsaya sa kanila. Makalipas ang ilang oras tinawag siya ni Miori sa chapel para ipaalam sa kanya ang tungkol sa isang bagong misyon laban sa isa sa mga adept. So she heads out without knowing that it's the same Crow who also just got into town. Sa parehong oras naiinip lang si Kuya sa paggatas ng dumi ni Hanzo kaya nakaisip siya ng ideya at nagsinungaling sa mainit na nurse sa paaralan tungkol sa pagiging may sakit. Sa kabila ng matalinong kasinungalingan na pagtanto ni Ruro na gusto lang niyang lumaktaw sa klase ngunit nakakagulat na pinapayagan ito. Kaya naghintay si Kuya hanggang sa umalis siya bago sinabihan si Hanzo na maghubad para sa isang masayang laro kung sino ang unang CMs. Noon lang kakapasok lang ni Sasha at ng mga babae sa chapel ngunit nagpa siya si Mafuyo na gamitin ang ladies room at hindi sinasadyang pumasok kay Teresa. Sa sandaling lumabas siya nagpakita si Sasha para sisihin siya sa pagiging pabaya at pagkatapos niyang humingi ng tawad pinagalitan siya ni Mafuyo dahil sa pagiging walang konsiderasyon. Di nagtagal pagkatapos nito nagtanong siya tungkol sa nakaraan ni Teresa at mabilis na ipinaalala ni Sasha sa kanya na umiiral lamang siya upang bigyan siya ng soma kaya naman hindi siya nag-abala na malaman kung sino talaga siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Miori na siya ay nanirahan sa isang orphanage ilang taon na ang nakalilipas hanggang sa araw na ang isang grupo ng mga ganid ay umatake sa lahat ng mga madre na kumuha sa kanya. Habang siya ay nagtago sa isang aparador na pinapanood ang buong bagay si Crow ay nagpakita at nilason sila ng chlorine gas ngunit si Wilma ay nagawang magbigay sa kanya ng isang huling salita ng paghihikayat bago siya huminga. Nang mapagtanto na ito ang dahilan kung bakit siya palaging malamig ang mga babae ay tumakbo upang salubungin siya sa hardin ngunit biglang napansin ni Tomo ang halimuyak ng isang kakaibang gas. Sa susunod na sandali hinuli siya ni Crow at binantaang gagamitin ang kanyang gas kung hindi nila ibibigay sa kanya ang mga painting ngunit tumanggi si Mafuyo at sinubukang bumuo ng plano kasama si Teresa. Sa kasamaang palad ang trauma mula sa kanyang nakaraan ay naging imposibleng makagalaw hanggang sa punitin ni Crow ang kamiseta ni Tomo upang kunin ang kanyang soma katulad ng ginawa niya kay Wilma. Naging sanhi ito upang tuluyang makulong si Teresa kaya sinubukan niyang umatake hinawakan siya nito sa leeg at nagpas siyang lasunin muna siya. Matapos biglang ihagis ni Mafuyo ang isang bag ng garden ng lime na nagpapahina sa kanya tumayo siya sa harap ni Tomo at Teresa upang protektahan sila mula sa gas. Pagkatapos ay nagpaputok si Crow ng isang nakakalasing na ulap ng gas upang matabyunan sila ngunit ito ay napalihis na iniwan ang mga babae sa estado ng pagkagulat habang iniisip nila kung paano ito nakuha ni Mafuyo. Nang sa wakas ay nagpakita si Sasha at sinabihan si Teresa na magpas siya kung gusto niyang maging haunted ng kanyang nakaraan magpakailanman naalala niya ang huling sinabi ni Wilma at tumakbo siya para ihandog sa kanya ang soma kasama ang kanyang kapangyarihan na na-charge to the max. Hinugot niya ang side upang putulin ang Crow ngunit pinagsasama niya ang chlorine gas sa tubig upang lumikha ng isang malakas na acid na madaling natutunaw ang side. Habang dahan-daang nalulula si Sasha ng gas biglang bumagsak ang isang tansong kalasag sa damuhan. Kaya kinuha ito ni Mafuyo at sinisingil para harangan ang gas. Sinamantala ni Teresa ang pagkakataon na basagin ang mukha ni Crow gamit ang isang masamang sipa bago siya hiniwa ni Sasha sa kalahati habang nagdiwang ang mga babae.
Nakita ni Sasha si Kurya at napagtanto na siya ay nasa likod ng kalasag bago nagpakita si Yuri at nagtanong kung maaari niyang ipagpatuloy ang pagtulong sa kanila. Makalipas ang ilang oras dumating si Teresa sa dorm ni na Mafuyo at Tomo at nagtanong kung maaari siyang lumipat kaya malugod nilang tinatanggap siya dahil mas magiging madali para kay Sasha na mag-recharge sa kanyang soma. Makalipas ang ilang araw sina Mafuyo at Tomo ay nakikibahagi sa kung ano ang mukhang panaginip ng bawat otako ngunit sa halip na tulungan ang isa't isa na makarating lumalabas na sinusubukan lang nilang magsuot ng mga kasuotan ng maid para kay Muri. Matapos mahanap ang isa na nababagay sa mga halimaw na melon ni Tomo hiniling ni Mafuyo na malaman kung bakit sila binibihisan na parang mga katulong kaya ipinaalala ni Muri sa kanya ang kanilang deal at sinabing kailangan nilang magtrabaho hanggang matapos ang paglulunsad ng kanyang jewel gallery. Ilang araw lang bago ito nagising si Mafuyo sa mga tagagatas ni Tomo tulad ng lagi niyang ginagawa ngunit ang hindi pangkaraniwang amoy mula sa kusina ay nagpagutom sa kanila kaya mabilis silang naghanda at nakitang naghanda si Teresa ng isang maliit na piging para sa almusal. Habang kumakain hindi napigilan ni Mafuyo na isipin ang katotohanan na mas maraming kilabot ang susubok na atakihin si Tomo sa lalong madaling panahon kaya dali-dali siyang bumaba sa chapel para tanungin si Yuri kung nawawala nga ba ang sagradong pagpipinta. Matapos aminin na wala siyang ideya kung nasaan ito sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil tiyak na matatalo ni Sasha ang lahat ng mga adept ngunit pagkatapos ay tinanong niya kung talagang mapagkakatiwalaan siya dahil lahat sila ay mga Quasar. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Yuri na si Sasha ay nauuri bilang isa sa mga Athos dahil hindi tulad ng mga sanay na tulad ng Crow hindi niya ginagamit ang kanyang mga kapangyarihan para sa kasamaan. Sa kabila nito naramdaman pa rin ni Mafuyo ang pangangailangang gumawa ng isang bagay tungkol sa kanilang kasalukuyang sitwasyon kaya nakiusap siya kay Muri para sa susi ng Villa upang makapaghanap siya ng mga pahiwatig tungkol sa lokasyon ng tunay na pagpipinta. Tumanggi si Muri na hayaan siyang makita ang susi at sinubukang masiyahan sa pagmamakaawa sa isang beses hanggang sa emosyonal na ay blackmail siya ni Kurya na pumayag na ibigay ang susi gayunpaman dahil ito ang perpektong pagkakataon para makaganti ginawa niyang pumayag siyang maglingkod bilang isang katulong. Bumalik sa tindahan nagpakita rin si Sasha sa kanyang costume ngunit nang subukan ni Muri na dalhin siya sa kanyang opisina para sa isang espesyal na trabaho tumulak siya pabalik at nagpas siyang umalis. Sa kabutihang palad kinumbinsi siya ni Tomo na manatili kaya ipinagpatuloy ni Muri ang kanyang paghihiganti habang tinutokso naman ni Kurya si Sasha sa pagsang-ayon na mag-crossdress. Kapag tinanong niya kung bakit siya dumating sinabi niya sa kanya na ang pananatili sa loob ay boring ngunit nalaman ni Tomo ang tunay na dahilan nang makita niyang nakatali si Hanse sa banyo. Makalipas ang ilang sandali sinabi sa kanya ni Muri ang tungkol sa isang hindi mabibaylang itlog na dapat maging pangunahing atraksyon at kung paano nila ito kinailangan na itago ng ligtas dahil kamakailan lamang nagsimulang magbanta ang isang kumpanyang Ruso na kukunin ito ng puwersahan dahil tumanggi ang kanyang pamilya na ibenta ito. Bigla na lang silang napapalibutan ng isang mafia group na pinamumunuan ng pinuno ng karibal na kumpanya at isang retiradong koronel. Matapos patumbahin si Sasha itinali nila silang lahat at hinihingi ang itlog ngunit binasag ni Muri ang masamang balita at ipinaliwanag kung paano ito maingat na inilipat sa vault ng kanyang pamilya. Nang marinig ito tumayo ang koronel para umalis ngunit nagpa siya ang may-ari ng kumpanya na magsaya sa mga babae sa halip at inutusan ang kanyang mga anak na lalaki na magtrabaho habang siya ay nagpe-file. Habang sinisimulan agad ng una ang pagmamasahe sa mga bonds ni Sasha isang literal na behemoth ang sumusubok na lumunin ang balak ni Kurya at ang kakilakilabot na hitsura sa kanyang mukha ay naging dahilan upang siya ay nanlamig habang inaalala ang traumatikong karanasan na nagpagalit sa kanya sa lahat ng sangkatauhan. Gayunpaman nang pumasok si Muri at nag-alok na pasayahin sila sa kanyang balak sa halip pinilit ni Kurya na paniwalaan ang kanyang narinig at iniisip kung talagang may mabubuting tao. Pagkatapos ay umakyat si Muri sa isang entablado at naghuhubad habang ang mafia boss at ang kanyang mga goons ay nawawala ng pakiramdam sa kanyang kagandahan. Habang sinusubukan niyang habarin ang kanyang kuting na takip hiniling ni Kurya na samahan siya kaya pinutol nila ang kanyang mga lubid at hinayaan siyang umakyat din sa entablado. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Kurya si Muri para sa sakripisyo at nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang soma sa harap ng lahat. Matapos mamatay si Muri dahil sa pagod itinapon ni Hansa ang kabaong ni Anastasia at madaling pinutol ni Kurya ang buong grupo ng mafia sa loob ng ilang segundo.
Ang koronel ay namamahala upang mabuhay at sinubukang ilabas siya gamit ang isang espesyal na bala ngunit nabigo kaya ipinaliwanag niya ang kanyang pagkamuhi sa mga quasar at sinabing sumama lamang siya sa iba dahil hinahanap niya ang quasar ng sodium. Nang marinig ito hiniling ni Sasha na malaman kung paano niya nakilala ang Phoenix kaya ipinaliwanag ng koronel kung paano niya pinasabog ang kanyang buong unit bago pinasabog ang sarili kasama ang buong gusali. Sa kabutihang palad gumawa si Sasha ng isang bakal na kalasag sa oras upang protektahan ang lahat ngunit biglang napuno ng galit nang maalala niyang kasama ni Phoenix ang quasar ng ginto nang pumalakpak siya sa kanyang mahalagang alga. Makalipas ang mga araw naalala ni Mephi ang araw na sinabi sa kanya ng tatay ni Tomo ang tungkol sa isang espesyal na kayamanan na itinago niya sa villa bago tinanong si Muri kung bakit kailangan niyang sumama. Sinabi ni Muri na gusto lang niyang maranasan ang sumakay sa tren dahil kadalasan ay sumasakay siya ng mga first class flight para pumunta kahit saan. Di nagtagal pagkatapos ng biyahe sa tren nagsimula silang maglakad sa kakahuyan upang subaybayan ang villa ngunit ang patuloy na pagmamakaawa ni Muri tungkol sa signal sa kalaunan ay nagpapagod kay Mefio kaya huminto siya upang uminom ng tubig. Sa susunod na sandali nahuli si Muri ng tatlong clown na nagdurusa mula sa alopecia na tinatawag ang kanilang sarili na Helium Brothers at hiniling na malaman kung nasaan ang sagradong pagpipinta. Matapos kunin ng isa sa kanila ang mga pitchel ng gatas ni Muri tinadyakan niya ang paa nito at tumakbo sa likod ni Mefio na pagkatapos ay sinubukang harangan ang kanilang pag-atake at halos matamba nito. Agad niyang sinabihan si Muri na tumakas at nangako na aabutan siya ngunit pagkaalis ni Muri bigla siyang nadulas at gumulong sa cliffside bago nawala ng malay. Pagkatapos ay nagpa siya ang magkapatid na magsaya kasama siya bago matapos ang kanilang misyon ngunit ang una ay biglang nagliyab kaya ang dalawa pa ay tumakbo pabalik sa kakahuyan. Makalipas ang ilang oras nagising si Mefio sa mukha ng isang pulang mata na si Chad at nagtagal upang malaman kung nasaan ito bago siya inatake dahil sa pagtatangkang paglaruan ang kanyang mga balak. Gayunpaman nagdudulot lamang ito ng higit na pagkasabik kay Lizzie tungkol sa kanya hanggang sa pumasok si Lutori at sabihin sa kanya na bigyan siya ng espasyo. Matapos ipakilala ang sarili at sabihing nalaman niyang nahimatay siya sa kakahuyan sinabihan niya itong magbihis kapag malakas na ang pakiramdam niya at lumabas para sanayin si Lizzie. Sa oras na makabangon si Mefio nagpa siyang huminto sa pagsasanay para sa araw na iyon kaya dinala siya ni Lizzie sa malapit na ilog para kumuha ng tubig at biglang nagsimulang maghubad para maligo. Nang tumanggi si Mefio na sumali hinubad niya ang kanyang mga damit at nangako na masisiyahan siya sa tubig hanggang sa pigilan siya nito at sinabing hindi niya magagawa iyon sa isang lalaking kakakilala lang niya. Matapos habarin ang kanyang trunks upang ipakita na siya ay talagang isang babae rin sa wakas ay nakumbinsi siya ni Lizzie na maglaro sa tubig para sa natitirang bahagi ng gabi. Bilang isang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat nagpa siya si Mefio na bumalik muna sa kanilang cabin at maghanda ng hapunan ngunit sa sandaling umalis siya lumabas ang dalawa pang kapatid na Helium upang harapin si Lizzie. Hindi tulad ni Mefio madali niyang nahaharangan ang lahat ng kanilang mga pag-atake ngunit napagtanto niyang wala siyang sapat na katas para maalis ang lahat. Sa susunod na sandali si Miori na naghahanap ng magandang signal sa buong oras na ito ay lumabas. Kaya pinigilan ni Lizzie ang magkapatid na may shockwaves at humingi ng pahintulot kay Miori bago uminom ng soma mula sa kanyang pagawaan ng gatas hanggang sa siya ay mawala ng malay. Nang na-recharge ang kanyang mga baterya ibinubuman niya ang tunay na anyo ng kanyang espada at hinihiwa ang magkapatid na parang mantikilya bago makauwi sa oras para sa hapunan kasama sina Mefio at Yutori. Di nagtagal pagkatapos noon pinasalamatan sila ni Mefio para sa lahat at lumabas para lamang makilala si Tomo at ang lahat sa labas ng villa. Nang tanungin ni Tomo kung bakit siya biglang umalis nang hindi sinasabi sa kanya hindi niya ito pinapansin at pumasok siya sa loob upang makita ang lihim na kayamanan ng kanyang ama. Gayunpaman pagkatapos makita na ito ay isang larawan lamang ng kanilang dalawa mula sa maraming taon na ang nakalilipas humiwalay siya sa mga bisig ni Tomo at humingi ng paumanhin sa hindi niya pagdadala sa kanya. Sa paaralan sa sumunod na linggo si Yutori ay nagpakita sa klase bilang bagong guro ng kasaysayan at agad na ninanakaw ang mga puso ng bawat sisiw sa paaralan. Pagkatapos ng mga lektura nakipagkita siya kay Mefio upang ipaliwanag ang biglaang desisyong lumipat ngunit nawalan din ito ng malay sa kanyang perpektong wrist at halos hindi makarinig ng isang salita.
Nang maglaon ng gabing iyon naghanda siya ng hapunan para salubungin siya at si Lizzie ngunit pagkatapos nilang magpakita isinama din ni Miyori si Fumika at sinabing walang saysay para sa isang bagong guro na magkaroon ng pribadong hapunan kasama ang kanyang mga estudyante habang inaakusahan si Mefyo na sinusubukang kunin ang kanyang middle-aged na meat saber para sa isang spin. Nakita niya si Lizzie na nilalamon ang pagkain at nakilala siya mula sa labanan sa kakahuyan. Makalipas ang ilang sandali ang kanyang pananabik ay napalitan ng takot nang hilahin siya ni Lizzie sa banyo para sa isang group shower. Nagkamali din siya sa pag-aakalang lalaki si Lizzie at natatakot na baka magaspang siya hanggang sa haburin ni Lizzie ang shorts ng bata. Samantala nag-goodnight lang si Yutori kay Mefyo ngunit sa pag-uwi nakilala niya si Miyori na pagkatapos ay pinuri siya sa pagpunta dito para lang sa sagradong pagpipinta. Kinagabihan pinalabas ni Hanzo at ng dalawang level 1 na NPC sa kanyang gang ang isang karibal na miyembro ng gang na nagkamali sa pagpasok sa kanilang lugar. Ngunit habang ipinagdiriwang ito ng dalawa pa nahuhumaling siya kung kailan ang susunod na sesyon nila ni Kiriya. Sa susunod na sandali isang quasar na nagngangalang Yu ang nagpakita at nagsabing siya ang magiging kanyang bagong amo bago sila patumbahin at kinidnap siya habang nanunood si Teresa. Kinaumagahan pinadalhan niya si Kiriya ng video ng malupit na pagpapahirap na ginawa niya sa mga nolkers ni Hanzo kaya nagpa siya si Kiriya na lumaban para sa kanyang mahalagang pag-asa. Samantala natagpuan na lamang ni Sasha ang tila isang love letter kaya binasa niya ito habang sinabi ni Mefyo kay Tuma na walang paraan na talagang papayag siyang makita ang sinumang sumulat nito. Makalipas ang ilang oras nahanap ni Kiriya ang bodega na ginagamit ni Yu bilang tagwan at agad siyang sinubukang atakihin. Ngunit sinunog niya ang mga copper shards ni Anastasia sa isang iglap na naging sanhi upang mapagtanto ni Kiriya na kinokontrol niya ang oxygen. Matapos putulin ang hangin ni Hanzo sinabihan niya itong huwag nang gumawa ng isa pang hakbang ngunit nagpa siya si Kiriya na gawin ang lahat at kontrolin ang bawat tansong item sa bodega bago mag-charge. Sa kabila nito hinaharangan niya ang bawat pag-atake gamit ang isang malakas na oxygen barrier at nagpakawala ng isang mapanganib na putok na sumisira sa katawan ni Anastasia at iniwan si Kiriya na halos walang malay. Pagkatapos niyang gumawa ng pader ng apoy para iiho siya tumakbo si Hanzo dito para protektahan siya kaya nagpa siya siyang gawing barbecue rib ang mga ito para lang mapahinto ng isang arrow mula kay Teresa. Habang siya ay nakakagambala sa kanya ang mga batang babae ay nakatakas. Ngunit pagkatapos ay nagawa niyang patumbahin si Teresa at nagpas siyang magpadala siya ng mensahe kay Sasha. Noon nakahanap na sina Mafuyo at Tomo ng isang bush upang tiktikan dahil pumayag talaga siyang makita ang babaeng sumulat sa kanya ng liham. Gayunpaman sa halip na yayain siyang makipag-date pinagbantaan niya na bawasan siya sa laki dahil sa quasar card na idinagdag niya sa liham. Sa susunod na sandali tumakbo si Aoi sa kanyang mga bisig at nagmakaawa sa kanya na talunin ang kanyang kapatid na si Yo. Makalipas ang ilang oras hinayaan niya itong sumama sa kanila para sa hapunan ngunit pagkatapos niyang kumain ng mumo sa kanyang mukha nawala ito kay Mafuyo at nagtanong kung paano niya madaling payagan ang isang estranghero na pumasok sa bahay. Nang marinig ito sinubukan ni Aoi na umalis ngunit pinigilan niya ito at sinabihan si Mafuyo na huminto sa pag-arte na parang kilala niya ito bago bigyan ng pahintulot si Aoi na magpalipis ng gabi sa kanyang silid. The next moment si Hanzo barges in with Kiriya kaya agad nilang tinawagan si Nurse Tick-Ties para gamutin siya. Di nagtagal pagkatapos nito bumalik si Sasha sa silid upang kunin ang lahat ng mga detalye sa kapatid ni Aoi at nalaman na nakuha niya si Teresa habang sinasamahan ni Yuri ang mga babae sa hapag-kainan upang pag-usapan ito. Sa kanilang pag-uusap napansin ni Mafuyo ang ilang dugo sa kanyang braso at dinala siya sa silid upang balutin ito. Ngunit biglang nagtanong si Aoi kung anong uri ng relasyon niya kay Sasha. Sa sandaling sinabi niyang walang namamagitan sa kanila kinuha ni Yo ang kanyang katawan at sinubukang umatake ngunit sumugod si Sasha para harangan ito at hinabol siya palabas sa kakahuyan. Pagkaraan ng ilang sandali sa bodega pinalaya niya si Teresa mula sa mga kedena na ginamit ni Yo sa paghuli sa kanya bago lumitaw sina Mafuyo at Tomo upang buhayin si Aoi sa matamis na usapan. Matapos ipaliwanag kung paano pinilit silang maging quasar na magsanib sa isang katawan nagpakawala si Yo ng isang malakas na airball para ipagmalaki ang mga babae ngunit muli itong hinaranggan ni Sasha gamit ang kanyang espada. Gayunpaman ang kapangyarihan ng pag-atake ay lumilikha ng isang butas sa lupa at siya ay nahuhulog dito kasama si Mafuyo. Samantala ang Korea ay katatapos lang uminom ng soma mula sa dibdib ni Hans at umalis kasama si Anastasia upang pigilan si Yo.
Di nagtagal pagkatapos ng pagsabog nagising si Mepyo at nakitang masyadong mahina si Sasha para makagalaw kaya nagpasya siyang pakainin siya ng soma mula sa kanyang mga melon dahil masyadong mahina si Teresa para bigyan siya ng anuman. Kapag sa wakas ay nagising siya kumilos siya na parang walang nangyari kaya sinimulan niyang pagsamahin ang mga elemento upang baguhin ang kanyang espada bago lumitaw si OI upang tapusin ang kanilang laban sa halip na ang karaniwang mga airball. Minamanipula niya ang oxygen upang kalawangin ang bakal sa espada ni Sasha ngunit pagkatapos na mabasag ang unang Amerikana na bigla siya nang makitang nasa isang piraso pa rin ang espada kaya ipinaliwanag ni Sasha kung paano niya ginawa ang hindi kinakalawang na asero. Pagkatapos ay nagpasya siyang tuparin ang kanyang pangako kay OI sa pamamagitan ng hindi pagbuhay sa kanya ngunit pumasok si Mepyo at sinabihan si OI na patawarin ang kanyang sarili sa lahat ng ginawa mo sa kanyang katawan. Sa sandaling mahawakan niya siya sinaksak ni Kurya ang kanyang kaloob-looban upang pahinin siya at mabilis na naibigay ni Sasha ang huling suntok ngunit pinagsisihan ito kaagad pagkatapos kaya inaliw siya ni Mepyo. Makalipas ang ilang gabi sinubukan ni Fumika na umihi sa isang pampublikong banyo ngunit biglang tinambangan ng isang psychotic creep na patuloy na humihiling na malaman kung nasaan ang liwanag ng bundok sa paaralan sa susunod na araw. Sinabi ni Miri sa mga batang babae kung paano halos hindi nakatakas si Fumika at nagpasya na gawin ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang matiyak na ang mga gumagapang na ganyan ay magbabayad sa kanilang mga krimen laban sa mga babae. Upang magsimula pinilit niya silang sumang-ayon sa isang late-night patrol sa kakahuyan upang hanapin siya kaya pagkatapos bumalik sa dorm ng gabing iyon nagpasya si Mepyo na isama sina Sasha at Teresa nang sinubukan ni Tomo na sumama. Ipinaalala sa kanya ni Mepyo ang lagnat na karaniwan niyang nararanasan sa tuwing pupunta sila sa mga mapanganib na misyon at sinabihan siyang bantayan na lang niya ang bahay. Sa parehong oras kinuha ni Lidzia ang kanyang espada para sa isang sesyon ng pagsasanay sa hating gabi kaya binati ni Yutori ang kanyang swerte ngunit sinabi niyang baka makatagpo siya ng Quasar dahil naramdaman niyang may makapangyarihang nakatira malapit sa kanila. Di nagtagal pagkatapos noon nadismaya si Tomo na maiwan siya at nagpasyang ibuhos ang kanyang lakas sa paggawa ng hapunan para hindi na isipin ni Mepyo na wala siyang silbi. Makalipas ang ilang sandali nahanap ng kilabot mula kagabi ang dorm ngunit nang makitang may usok na lumalabas sa gusali nagmamadali siyang pumasok at inilabas iyon gamit ang kanyang Amerikana bago tinawag na tanga si Tomo dahil sa pagtatangkang magbuhos ng tubig sa apoy ng gas. Sa halip na salakayin siya tinulungan siya ni Joshua na gumawa ng hapunan at mga trauma habang hinahampas ang pinakamasarap na egg rice na natikman niya. Gayunpaman habang pinag-uusapan ang kanyang masakit na nakaraan at kung paano niya kailangang pangalagaan ang kanyang kapatid na babae naaalala niya ang misyon at hinihiling niyang malaman kung nasaan ang liwanag ng bundok dahil ito ay katulad ng pangalan ni Tomo. Nakakaloko niyang sinabi sa kanya na siya ang hinahanap niya kaya't sinabihan siya nito na buong kabab ang loob na tanggapin ang kanyang bagong buhay bilang kanyang alipin. Noon ngayon lang napansin ni Sasha ang aura ng isa pang Quasar sa kakahuyan kaya pinalabas niya si Teresa ng kanyang pitchel para makainom siya ng soma bago pa sila tumakbong lahat sa kakahuyan para makita kung sino ito. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap nakita niya ang isang bola ng kidlat na patungo sa kanilang direksyon at hinaranggan ito ngunit pagkatapos na magpakawala ng isa pang nakamamatay na sabog ng enerhiya nawala si Lizzie sa gabi dahil pinagbawalan siya ni Yutori na makipaglaban. Bumalik sa kusina ganap na nawala si Joshua sa kung gaano kabagal si Tomo dahil ginugol niya ang mga huling minuto na nagbabanta na alisan ng tubig ang kanyang mga milkers ngunit patuloy itong kumikilos na parang walang problema. Pagkatapos niyang ibigay sa kanya ang isang apron para pagtakpan sinabihan siya nito na itigil na ang pagiging masamang tao dahil masasabi niyang gusto lang nitong bumuo ng magandang buhay para sa kanyang kapatid. Sa kabila ng masamang pakiramdam tungkol sa hindi pagkumpleto ng kanyang misyon nagpasya siyang makinig at nag-alok na tulungan siyang magluto ng hapunan para sa ibang ngunit nang tumagilid siya para kumuha ng isang bagay mula sa refrigerator ang kanyang mga cake ay nagdedeliryo sa kanya kaya nagpasya siyang kumain ng mabilis. Sa sandaling iyon bumalik si Mafuyo kasama ang iba kaya tumakbo siya palabas sa bintana at agad na pinakiusapan ni Tomo si Sasha na iligtas siya dahil wala naman talaga siyang ginawa. Sa simula ng susunod na linggo ang isang naninigarilyo na mainit na opisyal ay pinahinto ng kambal na hotties na nagngangalang Ivok at Ivor na pagkatapos ay humingi ng direksyon sa akademya ni Sasha pagkatapos niyang ipaliwanag ang landas na dapat nilang tahakin. Bigla silang hinihiling na parusahan at ilabas ang isang bangkos ng mga aparato sa pagpapahirap bago sabihin na maaari nilang hawakan ang anumang bagay ay lik ang bawat normal na tao.
Ang mainit na opisyal ay tumanggi at nagtanong kung sila ay okay sa ulo, ngunit sila ay nagalit sa kanyang pagtanggi at ipinadala siya sa Panginoon bilang parusa. Sa paaralan mamaya sa umaga na iyon, dinala ni Hanze si Mafuyo sa kanyang pagpasok sa klase at sinimulan siyang insultuhan kasama si Miyori, kaya sinubukan siya ni Fumika na ipagtanggol para lamang matukso dahil sa pagkakaroon ng sensitibong pantog. Matapos sabihin sa kanila ni Sasha na magsimulang kumilos ng malaki, itinigil ni na Miyori at Hanza ang sesyon ng lechon, kaya't lumabas si Fumika kasama si Mafuyo at inisip muli ang unang araw na nakita niya siya sa klase. Habang ang iba ay natakot sa kanya, tahimik niyang sinundan siya hanggang sa araw na iniligtas niya ang isang pusa at napagtanto na siya ang prinsipe na lagi niyang pinapangarap na pumalakpak. Di nagtagal pagkatapos ng kanyang paglalakbay sa Fantasyland, itinapon niya ang ilang lumang kumot sa dumpster bago lumitaw ang kambal at humingi ng direksyon patungo sa klase ni Sasha. Pagkatapos ay nag-aalok siya na dalhin sila roon at tinanong kung maaari nilang hintayin na umihi siya, ngunit bigla silang lumuhod at humingi ng kanyang gininto ang shower. Sa sandaling tumanggi siya, naghahanda silang parusahan siya tulad ng opisyal, ngunit nagpakita si Sasha kasama si Teresa, kaya vacant sila upang parusahan sila sa halip. Pagkatapos ng biglaan at matinding make-out session, pinakawalan nila ang Mercury at sinubukang eye-chop si Fumika sa kasing laki ng mga piraso, ngunit hinaronggan ito ni Sasha at tinutukan ng mga bakal na sibat ang kanilang mga katawan bago sinabihan si Fumika na tumakbo pabalik sa klase. Sa halip na sumigaw sa sakit, ang kambal ay naghurno sa kanya para sa higit pa at nag-aalok na hayaan siyang gamitin ang kanilang mga aparato sa pagpapahirap upang madama nila ang maximum na kaligayahan. Dahil dito nawalan siya ng mga salita, kaya sinamantala nila ang pagkakataong mag-strike, ngunit hinaronggan ito ng Korea at sinabi sa kanya na sila ay mga duplicate na ipinadala upang makaabala sa kanya mula sa totoong problema. Noon kababalik lang ni Fumika sa klase at nakitang takot na ang lahat sa isang sisiw na nagngangalang Eva Silver na pumalakpak sa kanilang guro para pumalit sa klase. Nang tawagan niya si Mafuyo para magtanong ng ilang katanungan, sumabad si Miyori at sinabing kailangan muna niyang sagutin ang lahat ng tanong, kaya nagpa siya si Eva na huminto sa paglalaro at ibinagsak siya sa dingding bago matrap ang buong klase gamit ang kanyang kakayahang kontrolin ang Mercury. Habang nananatili ang Korea upang labanan ang kambal, sinisikap ni Sasha at Teresa na iligtas ang lahat sa klase, ngunit nakulong sila ng mga pader ng mga molekula ng Mercury na may sapat na lakas upang masunog sa buto sa isang iglap. Bumalik sa klase, inilagay ni Eva si Fumika sa mesa at sinabihan ang lahat na manood ng mabuti habang hinuhubad niya ang kanyang plot cover at inaalis ang kanyang soma. Matapos bawain ng pantog ni Fumika ang mesa, sinubukan ni Eva na ipakita sa lahat ang water fountain, ngunit sumugod si Mafuyo para pigilan siya at hinawakan si Fumika. Gayunpaman biglang nagpa siya si Fumika na huminto sa pagiging mahina at hinugot ang talim na ginamit ni Sasha para iligtas ang pusa bago diretsyong singilin para kay Eva na nagawang putulin ang kanyang mukha. Naging sanhi ito ng pagkawala ni Eva, kaya nagpaputok siya ng umiikot na web ng Mercury para punitin si Fumika, ngunit si Sasha ay sumugod sa huling sandali upang harangan ito at pinuri ang mga batang babae sa pagtitimpi sa kanya, habang si Mafuyo ay nagmamadaling lumapit kay Fumika. Nagalit si Sasha kay Eva dahil ginawa niyang mga laruan ang kambal at nagpas siyang tiyaking hinding-hindi niya ito magagawa sa iba. Pagkatapos niyang mag-power up at mag-claim na mas malakas siya kaysa sa kanya, kinuha niya si Fumika at ininom ang kanyang soma para magkaroon ng bagong level ng lakas na ginamit niya para i-freeze ang Mercury ni Eva. Nang mapagtonto na siya ay magiging walang pagtatanggol laban sa kanyang mga pag-atake, sinubukan niyang makatakas. Ngunit kinuko siya ni Teresa sa mga pasilyo gamit ang mga palaso. Pagkatapos ay itinulak siya ni Sasha palabas sa bintana at inihagis ang side sa kanyang katawan bago ito sinunog hanggang sa siya ay maging isang pool ng likido. Sa gabi, isang grupo ng mga ahente ng federal ang lumitaw at gumawa ng isang kwento tungkol sa kung paano si Sasha ay talagang isang miyembro ng mga espesyal na puwersa ng Russia upang itago ang tunay na nangyayari mula sa mga regular na estudyante. Gayunpaman pagkatapos niyang pumasok sa klase kinabukasan, pinalibutan siya ng lahat at nagsimulang magtanong hanggang sa ipaalala ni Hanze sa kanila na malamang na siya ang umaakit sa lahat ng masasamang tao dahil lahat sila ay nagsimulang muling isaalang-alang ang pagiging kanyang mga tagahanga. Si Fumika ay tumayo kay Hanze at tumanggi na tanggapin ang kanyang kawalang galang bago siya sumali sa iba pang klase upang magtanong kay Sasha tungkol sa kanyang buhay bilang isang espesyal na ahente.
Ilang oras pagkatapos ng klase tinapos ni Mafuyo ang pamimili ng grocery at nagpas siyang gawin ang kanyang pabor para sa hapunan dahil matagal na siyang hindi nakakain nito ngunit bigla siyang inatake ng isang misteryosong quasar. Di nagtagal pagkatapos nito mapapagod sina Sasha at Tom sa paghihintay sa kanya at susubukang gambolain ang kanilang mga sarili sa isang random na pag-uusap, ngunit pagkatapos ay nagmamadaling pumasok si Teresa sa suot na damit ni Mafuyo at sinabing siya ay kinidnap. Gamit ang mga direksyong iniwan sa isang card kasama ang kanyang mga damit hinanap nila ang isang abandonadong bodega at nakita nila si Mafuyo na nakatali sa isang mercury tree ni Eva at ng isa sa mga kambal. Agad na sinubukan ni Teresa na umatake ngunit nagbanta si Eva na puputulan ang ulo ni Mafuyo kapag gumalaw sila ng kalamnan kaya nananatili silang tahimik hanggang sa ibalot niya ang mga ito sa mga sapot ng mercury at maputol ang bawat pangunahing daluyan ng dugo. Sa sandaling iyon nagpakita si Kiria at nagtataka kung paano nakaligtas ang isa sa mga kambal mula noong ginawa niya silang dalawa kaya ipinaliwanag ni Eva na lahat sila ay talagang mga clone na nilikha kasama ang kanyang Dina. Inihayag pa niya na ginagamit niya ang kanilang mga bahagi upang panatilihing buhay at bata ang kanyang sarili na kung paano siya nakaligtas sa apoy ni Sasha ngunit napagod si Kirie sa pakikinig at naglunsad ng isang pag-atake. Nagpa siya ang clone na saksakin si Mafuyo ngunit bigla siyang nagliyab at natunaw bago palayain ni Kirie si Mafuyo. Habang si Kirie ay patuloy na pinipigilan si Eva si Mafuyo ay nagmamadaling lumapit kay Sasha at pinakain sa kanya si Soma hanggang sa makabawi siya ng sapat na lakas upang makabangon muli. Hindi tulad ng karaniwang pagsabog ng enerhiya na natatanggap niya mula sa pag-inom ng regular na Soma bigla siyang nagkakaroon ng kakayahang manipulahin ang bakal sa dugo at lumikha ng isang espada ng dugo na madaling humihiwa sa pinahusay na mercury ni Eva. Sa sandaling makuha siya ni Kirie sinubukan niyang makipag-ayos ngunit tumalon si Sasha sa hangin at hiniwa siya bago siya nawala ng malay dahil sa pagod at pagkawala ng dugo. Sa isang hot spring makalipas ang ilang araw ang mga batang babae ay nagsalit-salit sa paglalaro ng Nolens ng isa't isa tulad ng bawat isa ngunit hindi tulad ng karaniwang pagkabulok na nakasanayan nating lahat sa puntong ito ang mga bagay ay nagbabago nang magsimulang magmakaawa si Sasha na umalis dahil hindi siya ligtas sa paligid ng napakaraming may kulturang weirdo. Tila ang pagkawala ng dugo pagkatapos ng kanyang pakikipag-away kay Eva ay nagbigay sa kanya ng amnesia at ginamit iyon ni Kirie bilang isang pagkakataon upang papaniwalan siya na siya ay talagang isang batang babae na ginawang lalaki ng isang masamang mangkukulam. Habang patuloy na nagpupumigla si Aurora na tanggalin ang kanyang tuwalya iniisip ni Matthew at ng iba pa kung tama ba ang ginawa nila sa pamamagitan ng pagpapabiye sa mga kasinungalingan ni Kirie na maglaro ng matagal. Sa dining hall mamaya ng gabing iyon ipinaliwanag ni na Matthew at Tomo kung paano nila sinasadyang pumili ng mga iron-rich na pagkain upang makita kung makakatulong ito sa kanya na bumalik sa normal ngunit biglang naasar si Hanzo at sinabing ang tanso ay isang mahalagang elemento din bago mapunit ang kanyang melon wraps. Ang corny na pagpapakita ay halos naging dahilan upang tumakas si Kirie sa kahihiyan ngunit kinokontrol niya ang sarili at nangakong parurusahan siya pagkatapos ng hapunan. Habang nagpapatuloy silang lahat sa pagkain nananatiling nag-aalala pa rin si Sasha sa kanyang kasalukuyang kalagayan kaya tiniyak sa kanya ni Fumika na magiging okay ang lahat. Gayunpaman nang bigla nitong tanungin kung moldite rin ba siya dahil ang mga melon nito ay katulad ng sa kanya na trauma siya at nagtatago sa isang sulok habang pinapagalitan siya ni Matthew dahil sa pagiging inconsiderate. Sa sandaling matapos silang kumain dinala ni Kirie si Hanzo sa isang lihim na silid para sa parusa na ipinangako niya ngunit pagdating niya sa magagandang bagay nagpakita ang isang mabigat na higanteng nagngangalang Nakuma at inutusan silang lahat na bumalik sa paliguan. Sa sandaling makabalik silang lahat sa tubig maayos niyang ipinakilala ang kanyang sarili at ipinaliwanag ang kanyang layunin na pagalingin ang amnesia ni Sasha bago magsagawa ng pisikal na pagsusuri sa kanilang mga melon upang matiyak na mayroon silang sapat na soma. Matapos paalisin si Fumika dahil sa kanyang walang laman na mga ari-arian pinalibutan niya silang lahat kay Sasha para makasipsip siya sa kanilang lahat at sana ay magkaroon ng sapat na lakas para maalala kung sino talaga siya. Sa kasamaang palad ang plano ay nasira nang siya ay nalulula sa kanilang mga tagagatas at hindi sinasadyang manipulahin ang lahat ng kalapit na bakal upang bawain ang in. Makalipas ang ilang linggo tinambangan siya ng isang grupo ng mga gumagapang habang pauwi mula sa paaralan at nagmakaawa sa kanila na palayain siya ngunit tumanggi sila hanggang sa magpakita si Miyori sa isang superhero suit na mukhang isang grupo ng mga hand-me-downs na nakatali.
Para sa ilang kadahilanan nabigo si Sasha na makilala siya sa pamamagitan ng walang kwentang pagbabalat kayo at pinapanood niya habang inuutusan niya ang mga tog na tumigil ngunit nagpa siya silang makipaglaro sa kanya sa halip. Kaya't ang unang lalaki ay kumukuha ng melon upang makita kung gaano kasarap ang kanilang pakiramdam. Matapos siyang yayain sa kalawakan nagpaputok siya ng mga plasma beam mula sa magkabilang melon at binati si Sasha ng swerte bago umalis. Sa dorm mamaya ng gabing iyon napansin ni na Mafuyo at Tomo na hindi na siya natatakot sa mga madre at iniisip na baka tuluyan na siyang gumaling hanggang sa nagpakita si Teresa at sinabi na marahil ay dahil ito kay Miori na ngayon ay naging isang sikat na bayani na kilala bilang Lily Kamen. Nang sumunod na hapon iniligtas niya ang araw gaya ng dati ngunit habang binabago ang kanyang nakakalungkot na disguise ilang sandali nakatanggap siya ng sorpresang pagbisita mula kay Hanzo na nakadamit din tulad ng babaeng pusa mula sa hub na video na pinuntahan mo kagabi. Sa kabila ng pagkakaroon ng dalawang mata na perpektong gumagana nabigo siyang makita na si Hanzo nga ito at nahulog sa kanyang mga kasinungalingan nang sabihin niyang isa rin siyang superhero na naghahanap ng makakasama. Matapos pumayag si Miori na ipaglaban ang hustisya sa kanya sinabi ni Hanzo na kailangan niya ng dagdag na pagsasanay at walang iba kundi si Kiriya na mas masahol pa ang pananamit kaysa sa isang kasambahay mula sa Hooters. Ilang araw lang bago ito pinipilit ni Kiriya si Hanzo na maghanap ng isang bagay sa kakahuyan ng magpakita si Yuri para sabihin sa kanya na nawala ang isang malakas na elemento na ginamit nila nawawala. Ito ang elementong nagpapagana sa hikaw nina Anastasia at Sasha kaya alam ni Kiriya kung gaano ito kahalaga at sinabing hinanap niya talaga ito buong araw ngunit sinabi niya sa kanya na mag-focus sa pagkuha nito dahil natagpuan na nila ito sa braso ni Miori. Nang mapagtonto na hindi niya ito maaalis ng eksakto nagpa siya si Kiriya na alisin ito sa pamamagitan ng pagpilit kay Miori na tiisin ang walang katapusang pagpapahirap na nagkukunwaring pagsasanay sa superhero. Pagkatapos niyang maging sapat na lakas upang palitan ang DC Wonder Woman sinusubaybayan siya ni Sasha at nakiusap na maging kanyang sidekick ngunit natalo lang siya ng isang robot na hukbo pagkaraan ng ilang araw. Habang si Tomo at Mifo ay lumuluha para sa kanya bumalik si Hanzo upang makita muli si Miori ngunit sa pagkakataong ito hinahamon siya sa isang tunggalian upang magpasya kung sino ang tunay na pangunahing tauhang babae. Sa una tumanggi si Miori ngunit pagkatapos ng sunod-sunod na mga pangit na pagbaril sa katawan nagpa siya siyang pagbigyan ang hiling ni Hanzo at natalo siya pagkalipas lamang ng ilang oras. Gayunpaman biglang ibinunyag ni Hanzo na ginawa niya ang lahat upang matiyak na handa siyang harapin ang huling boss na lumabas na walang iba kundi si Master Kiriya. Sa sandaling dumating si Miori sa kanyang throne room nakita ni Kiriya na ang elementong insignia ay nawawala na at ibinaba niya ang costume upang ipaliwanag na sila ay gumagawa lamang ng isang aksyon upang mailabas ito. Ngunit nakalimutan ni Miori ang pagkakaiba sa pagitan ng katotohanan at maling akala at pinasabog siya sa itaas na kapaligiran. Sa susunod na sandali nawalan siya ng malay dahil sa pagod at kalaunan ay nagising na nakatali sa isang altar ng isang kakaibang Chad na nagngangalang Tasuko. Nang walang gaanong babala pininturahan niya ng misteryosong likido ang kanyang mga plot na canyon at naghintay hanggang mawala ang elementong insignia bago umamin na itinali lang siya nito para sa kanyang kasiyahan. Habang sinusubukan niyang kainin ang kanyang mga cake nagpakita si Hanzo upang pigilan siya ngunit isang sisiw na nagngangalang Matsumi ang biglang nagpatomba sa kanya at ginugol ng ilang minuto upang sirain ang kanyang katawan bago siya hilahin palabas. Makalipas ang ilang gabi mas lumala ang amnesia ni Sasha nang malagay siya sa kanyang bagong pagkakakilanlan bilang isang sisiw na nakulong sa katawan ng isang lalaki at pinapabasa siya sa mga babae ng mga kwento bago siya matulog. Gamit ang kanilang mga pitchel bilang kanyang unan matapos basahin sa kanya ang hindi mabilang na mga libro sa wakas ay nakatakas sina Mafuyo at Tuma sa kanyang silid at tinawag si Miori sa dorm upang tanungin kung may lunas na sa kanyang kalagayan. Ngunit sinabi ni Miori na ang tanging pagpipilian ay bantayan siyang mabuti dahil siya ang unang quasar na nakaranas nito. Kalaunan ng gabing iyon naranasan niya ang isang panaginip na nagpapaalala sa kanya ng araw na si Olya ay murt at lumabas ng bahay upang mamasyal sa lungsod. Samantala sinubukan ni Lizzie na mag-alok ng tsaa kay Yutori ngunit tumanggi siya at sinabihan siyang umalis na naging sanhi ng masamang pakiramdam niya tungkol sa pagtira sa kanya sa unang pagkakataon. Di nagtagal pagkatapos nito ang labis na pagtitig mula sa mga katakot-takot na bystanders ay nagiging sanhi ng pagkabalisa ni Sasha kaya sinubukan niyang tumakbo pabalik ngunit nauwi sa paghampas sa isang cosplayer na nagngangalang Monono na agad na umibig sa kanyang hitsura.
Nang magsimula siyang magmakaawa sa kanya na sundan siya at sinusubukang kaladkarin siya, inatake siya ni Lizzie at inakbayan siya upang matiyak na okay siya. Ngunit ang pagkakita sa dalawang inosenteng mukhang dilag ay naging sanhi ng pagkawala ng ugnayan ni Monono sa katotohanan, kaya nagsimula siyang magmakaawa sa kanila na makinig man lang sa kanyang panukala hanggang sa sila ay atubiling sumang-ayon. Ilang minuto lang pagkatapos noon, pareho silang napupunta sa isang cosplay event at naging instant celebrity habang ang lahat sa audience ay nagmamasid kung gaano sila kaganda. Samantala sina Mafuyo, Tuma at Teresa ay hinahagod ang mga kalye para hanapin siya at kalaunan ay naghiwalay upang masakop ang mas maraming lupa. Makalipas ang ilang oras, nakahanap si Sasha at ang mga babae ng isang bar upang makapagpahinga pagkatapos ng palabas, ngunit pagkatapos pag-usapan kung paano nakatulong sa kanya ang pagiging isang cosplayer na malaman ang tunay na kahulugan ng kalayaan, tinanong ni Monono kung handa na ba silang maging wastong adulto. Noong panahong iyon sina Tuma at Teresa, nakakapasok lang sa isang bakanteng eskinita, ay nagpa siya na tumingin ng mas malalim kung sakaling siya ay nahimete sa tabi ng basurahan para lamang tambangan ng isang misteryosong lalaki na nakabalabal. Samantala sinimulan na ni Monono na ibunyag ang kanyang mga planong kanyan kina Sasha at Lizzie sa isang silid ng hotel, ngunit habang sinusubukan nilang maging abala, isang palo ng mga lead na bala ang sumabog sa bintana at halos ipadala ang mga ito sa Panginoon. Matapos gamitin ang kama bilang isang kalasag na pagtanto ni Lizzie na sila ay inaatake ng Quasar ng lead at humingi ng pahintulot kay Monono bago uminom ng soma mula sa kanyang mga pitchel. Pagkatapos ay ipinangako niya kay Sasha na panatilihin ang anumang mangyari sa kanyang sarili bago bunutin ang kanyang espada. Habang nagpupumilit siyang harangan ang mga bala, dahan-daang binabawi ni Sasha ang kanyang mga alaala hanggang sa mabuksan muli ng isa sa mga bala ang kanyang peklat. Sa susunod na sandali, pumasok siya upang protektahan si Lizzie at nabigla sa cosplay outfit bago niya hinigop ang karamihan sa mga bala ng lead Quasar at pinaputok ito pabalik sa kanya. Matapos manipulahin ang lahat ng bakal sa paligid niya para saksakin ang gulugad ng Quasar, lumingon siya para labanan si Lizzie dahil Quasar din ito, ngunit dumating si Mafuyo sa tamang oras upang pigilan silang dalawa. Habang nagpupumilit siyang kausapin sila, hinailan ng lead Quasar ang sarili sa gilid para maghatid ng isang huling shot, ngunit sinindihan siya ni Otori bago sabihin sa kanila na nahuli niya sina Tuma at Teresa. Di nagtagal pagkatapos noon, bumalik si Lizzie upang makita siya at itinanong kung bakit inaatake niya ang mga tanging tao na nagawa niyang kaibiganin, ngunit sinabihan siya ni Otori na huminto sa pagtatanong at tumuon sa pagkuha ng soma ni Teresa. Naalala ni Lizzie kung paano niya sinunog ang buong nayon niya at nagpas siyang palakihin siya dahil matapang itong tumayo sa harap niya. Habang inuubos niya kay Teresa ang lahat ng soma sa kanyang mga pitchel, sina Sasha at Mafuyo ay nagtatanong kay Yuri dahil lagi niyang alam na si Otori ang sodium Quasar at tumahimik tungkol dito. Matapos ipaliwanag ni Yuri na pinagmamasdan nilang mabuti ang bawat galaw niya para bumuo ng walang kabuluhang plano, sinabi ni Kuya kay Sasha na kalimutan ang tungkol sa pakikipaglaban sa kanya dahil isa siya sa pinakamalakas na Quasar na umiiral. Nang marinig ito, tumakbo siya sa kanyang silid upang mag-isip at sumunod si Mafuyo upang matiyak na okay siya, kaya nagpa siya siyang ipaliwanag kung saan nanggagaling ang kanyang galit. Ilang taon na ang nakalilipas, ibinente siya ng kanyang mga magulang para sa pera at napunta siya sa isang pasilidad ng pagsasaliksik sa ato na ginamit upang magsagawa ng mga eksperimento sa iba pang mga inabandonang tao na may pag-asang lumikha ng bagong henerasyon ng mga Quasar. Sa buong madilim na mga araw na iyon, ang tanging sinag ng pag-asa na mayroon siya ay si Olga, isang katulong na nag-aalaga sa kanya at palaging nagpapagaan sa kanyang pakiramdam sa pamamagitan ng kanyang malalaking pitchel. Gayunpaman, ang kanyang naging miserableng buhay ay nagkaroon ng kakila-kilabot na pagliko noong araw na hindi siya nabuhay ng Gold Quasar habang naghugas si Otori at isa pang Quasar. Ang pagkakita sa kanyang dugo sa buong sahig ay nag-trigger ng unang pag-activate ng kanyang mga kapangyarihan, ngunit kinuha ni Otori ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagmamanipula ng sodium at pinananatiling nagyayelo siya ng sapat para sa gintong Quasar na maukit sa kanyang mga peklat. Matapos pakinggan ang lahat ng ito, sinubukan siya ni Mafuyo na huwag gumawa ng isang bagay na padalos-dalos, ngunit tumakbo siya palabas upang iligtas si Tomo, kaya huminto ito sa pintuan at sinabing kailangan niyang sumama para sa karagdagang suporta. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang isang taybak na gawa sa kahoy ay ganap na walang magagawa laban kay Otori, ngunit pinilit pa rin niyang sumama sa kanya hanggang sa alisin niya ang kanyang mga guwantes upang ipakita sa kanya ang mga peklat na nakuha niya mula sa pagsisikap na hanapin ang katawan ni Olga sa nyebe.
Naging dahilan ito upang tanggapin niya ang katotohanan kung gaano kadelikado ang laban, ngunit sa halip na bumalik sa loob, nag-aalok siya na suportahan siya sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang mga pitchel dahil si Teresa ay naging puppy ni Otori. Nagpa siya siyang inumin ang kanyang soma sa halip at kinuha ang bawat huling patak bago sila magsimulang magtungo sa lugar ni Otori. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang papalapit na aura ni Sasha at pinaalis si Lizzie upang labanan siya bago lumitaw si Fool at ipinatawag ang mga duplicate ng bawat miyembro ng Adepts na natalo na ni Sasha. Matapos mangako na babayaran si Otori sa pagtataksil sa kanila, ipinadala niya ang mga puppet para umatake, ngunit madaling natalo ni Otori at humingi ng mas malakas na kalaban. Samantala ay nalalayan lang ni Sasha si Lizzie sa isang sulok na iniwan siyang nalilito dahil hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ito sa kaunting oras. Habang sinusubukan niyang tapusin siya, humakbang si Teresa upang pigilan siya, ngunit nagpa siya siyang putulin din siya kahit na hindi siya ang may kontrol. Bumalik sa mansyon ni Otori, kakapasok lang ni Matthew at nang tanungin niya kung bakit hanggang dito na lang siya para ipagkanulo siya, ipinaliwanag niya na may tiyak na kapangyarihan sa Tomo na sapat na makapangyarihan upang banta ang lahat ng buhay ng sangkatauhan. Sa sandaling sabihin niya na ang tanging pagpipilian ay ang pag-iwas sa kanya, bumangon siya at nagsimulang magsalita ng may kakaibang impit. Kaya sinubukan ni Matthew na alamin kung ano ang mali. Tinawag siya ni Fool na tanga dahil sa pagiging walang galang at sinabing ang katawan ni Tomo ay sinapian lang ng Gold Quasar bago sinubukang halikan ang kanyang mga paa. Matapos siyang sipain at tawaging tanga dahil sa pag-aakalang ang isang walang kwentang aso na tulad niya ay karapat-dapat na hawakan siya, kinuha niya ang gintong gauntlet at uminom ng diretso sa sarili niyang mga pitchel. Nang subukang pigilan siya ni Matthew, pinigilan siya ni Otori at ipinaliwanag kung gaano kalakas ang Gold Quasar, ngunit bigla niyang hinayaan si Tomo na magkaroon ng malay kaya tumakbo si Matthew para sunggaban siya. Gayunpaman, ginagamit ng Gold Quasar ang pagkakataong iyon upang makuha din siya at inihayag ang kanyang plano na gawin silang dalawa na pagsilbihan siya bago sabihin kay Otori na kalimutan ang tungkol sa pagpapahinto sa kanya. Matapos aminin na binalak niyang bitag ang kanyang kaluluwa magpakailanman sa pamamagitan ng unliving Tomo, sinabi niyang posible pa rin ito, ngunit ipinaliwanag ng Gold Quasar at Fool kung paano nila inihahanda si Sasha na maging pinakahuling sakripisyo sa pamamagitan ng pagpapadala ng lahat ng masasamang Quasar na iyon laban sa kanya. Ipinaliwanag pa nila na ang pagpalakpak ni Lizzie at Teresa ay magbubukas sa huling antas ng kanyang kapangyarihan na kailangan para gawin siyang perpektong sakripisyo, ngunit nabigo ang kanilang hula dahil napigilan ni Sasha ang kanyang sarili mula sa pagsusumamo kay Teresa. Pagkatapos niyang yakapin siya at humingi ng paumanhin sa pagiging masyadong mahina para gawin ang kailangan, sinabihan siya nito na mag-focus sa pagliligtas sa mga babae, kaya nagpa siya siyang humarap kay Otori. Sa sandaling iyon, naramdaman ng Gold Quasar na paparating siya at hinayaan niyang magkamalay si Tomo para mapanood niya ang laban. Habang mabilis niyang sinusubukang palayain si Matthew, pumasok si Sasha at agad niyang sinimulan ang pag-atake kay Otori, ngunit madali niyang iniiwasan ang lahat bago siya putulin ng nakamamatay na sodium web. Si Sasha ay nagpapanatili pa rin ng sapat na lakas upang lumaban, ngunit patuloy siyang dinaig ni Otori habang ipinapaliwanag na kailangan niyang gamitin ang kanyang tunay na pinagmumulan ng lakas upang manalo. Matapos siyang ihampas sa isang pader, ipinaalala sa kanya ni Otori na siya ay nakaramdam lamang ng malakas kapag sinusubukan niyang protektahan ang isang taong pinapahalagahan niya, ngunit pilit pa ring intindihin ni Sasha hanggang sa makita niya ang kahoy na espada ni Matthew. Pagkatapos ay nagpa siya si Otori na bigyan siya ng isang huling pagsubok sa pamamagitan ng pagtatangkang pasabugin siya, ngunit sa pagkakataong ito hinaranggan ito ni Sasha at nabuksan ang isang mapanganib na bagong antas na nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumikha ng isang espada mula sa dugo. Nang makita ito, si Otori ay nag-charge at pinakawalan ang kanyang pinakamakapangyarihang nagninangas na Phoenix upang tapusin siya, ngunit hiniwa niya ito bago naghatid ng isang nakamamatay na hiwa na nagpaluhod kay Otori. Sa sandaling iyon, pumasok si Lizzie at sinubukang salakayin si Sasha, kaya pinigilan siya ni Otori at ginamit ang huling onsa ng lakas na natitira niya upang humingi ng paumanhin sa pagdadala sa kanya sa ganitong mapanganib na buhay. Pagkatapos niyang bumagsak, desperadong sinubukan ni Lizzie na gisingin siya, ngunit nakita ni Sasha na bumagsak ang bubong at hinaila siya palayo bago ito bumagsak sa ibabaw niya. Nang biglang makontrol ng Gold Quasar ang katawan ni Matthew at nagsimulang tumawa, nakita ni Sasha ang gauntlet at naalala ang pagkamatay ni Ulch bago nagtanong kung siya ba talaga
Pagkatapos ay sinabi niya kay Sasha na huwag mag-abala sa pag-iisip ng paghihiganti dahil napakahina pa rin niya para iligtas ang kanyang mga babae, ngunit habang sinusubukan niyang makuha ang sagradong espada na nakatago sa isang gintong itlog, sinimulan ni Kiria ang pagbomba ng mga round ng tansong bala sa gusali para pigilan siya. Pagkatapos ay kinuha iyon ni Sasha bilang isang pagkakataon upang umatake at pagkatapos niyang maalis, mabilis na sumingit si Lizzie upang palayain si Matthew. Gayunpaman, sa halip na tumakas, hinawakan niya si Tomo at nakiusap na bumalik hanggang sa mawala ng kontrol ang Gold Quasar sa kanyang kamalayan. Napansin ito ni Fool at natatakot na baka mapigil nila ang Gold Quasar, kaya gumawa siya ng portal gamit ang isa sa kanyang mga card at hinayla si Tomo papunta dito. Nang sumunod na gabi, naghain si Matthew ng hapunan kina Sasha at Yuri bago pinag-usapan kung paano siya palaging tutulungan ni Tomo sa kusina. Matapos ipaalala ni Yuri sa kanila na ang gintong quasar ay patuloy na maninirahan sa kanyang katawan kahit na makuha nila siya pabalik, ipinangako ni Sasha na ililigtas siya kahit na ano na naging sanhi upang makaramdam ng kaunting pag-asa si Matthew. Sa klase sa susunod na araw, ipinakilala ng bagong guro na nagngangalang Tanner ang klase sa mga pinakabagong transfer student sina Matsumi at Tasuko. Ngunit habang ang iba ay bumubulusok sa kung gaano sila kaganda, naging kainahinala si Sasha dahil may kasaysayan siya kay Matsumi. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nahanap na niya ito sa labas at hiniling na malaman kung bakit siya biglang bumalik, ngunit iniwasan niya ang mga tanong nito at hinawakan ang braso nito upang ipaalala sa kanya kung ano ang pakiramdam ng kanyang mga pitchel. Sa sandaling iyon, nagpakita si Matthew at na-curious kung sino siya. Kaya ipinaliwanag ni Tasuko na ang kanyang mga taga-gatas ang una niyang nainom bilang quasar. Sinubukan kaagad ni Sasha na alisin ito na parang wala lang, ngunit biglang tinanong ni Tasuko si Matthew kung maaari rin ba niyang inumin ang kanyang soma. Ang kaiyahiyang kahilingan ay nakakabighani sa kanya kaya't sinubukan niyang humanap ng magalang na paraan para tumanggi hanggang sa pinalipad siya ni Matsumi na may pangit na uppercut at humingi ng paumanhin sa hindi pagkuha ng control. Sa susunod na sandali, ang presidente ng Student Council na si Yoonhee ay nagpakita na may dalang lacrosse stick at binasag ang kanyang baby maker bilang parusa bago ipaliwanag ang mga patakaran laban sa katakot-takot na pag-uugali. Matapos niyang sabihin kay Matsumi na panatilihing nakatali ang kanyang aso at umalis, sinubukan ni Tanner na magbiro tungkol dito, ngunit agad siyang sinabihan ni Sasha na manatili sa pagiging isang walang kwentang NPC. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Matthew na maging magalang dahil siya ang kanilang bagong guro, ngunit kumilos si Tanner na parang wala siyang problema dito. Habang sinusubukang alamin ni Sasha kung bakit biglang sumali si Matsumi sa akademya, kakapasok lang ni Yoonhee sa silid para sa isang mabilis na shower, ngunit isang pares ng mga kamay ang biglang dumaan sa dingding at hinawakan siya. Ilang sandali pa nakita siya ni Sasha na tumatakbo palabas at nagmamadaling tumulong bago lumabas ang isa sa mga kamay sa kanyang tiyan. Nang makita niya ito, napagtanto niya na may nakahawak lang sa isang elemental na circuit at mabilis na hinaharangan ang lahat ng kanilang mga pag-atake bago lumikha ng isang espada mula sa bakod upang lumaban. Matapos iwasan ang karamihan sa mga pag-atake, naglalaan siya ng ilang sandali upang tumuon sa mga alon ng enerhiya ng kamay at namamahala upang mapunta ang isang malubhang nakakapinsalang hit. Sa sandaling marinig niyang may sumisigaw, nagmamadali siyang umakyat sa bubong at nakitang isang normal na tao lang ang nakahawak sa elemental circuit. Gayunpaman, nang biglang lumabas si Tasuko at pinuri siya sa pag-uunawa nito, tinanong ni Sasha kung siya ang nasa likod nito, ngunit iminumungkahi niyang laktawan ang maliit na usapan upang malaman nila kung sino ang mas mahusay na controller ng bakal. Samantala, kakapasok lang ni Matsumi sa infirmary para sabihin kay Nurse Milkbags ang tungkol sa pag-atake ni Yoonhee, kaya sinabihan niya si Matthew na iligtas ang kanilang pag-uusap para mamaya at nagmamadaling lumabas. Sinusubukan din ni Matthew na alamin kung ano ang nangyari, ngunit ginulo siya ni Matsumi sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol kay Sasha bago siya biglang pinaalis. Makalipas ang ilang minuto, nagising siya na nakatali sa isa sa mga kama at humiling na palayain siya, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Matsumi na mayroon siyang bagay para sa mga batang babae na tulad niya at nagpatuloy sa mga hindi banal na aktibidad hanggang sa tawagan ni Matthew si Sasha at palayain. Isang malakas na sabog ng enerhiya na umabot sa kanya sa bubong. Pagkatapos ay sinubukan niyang puntahan kung bakit siya tumawag, ngunit naging seryoso si Tasuko at ipinaalala sa kanya na mayroon silang dapat tapusin na laban.
Sa parehong oras nagising si Tuma sa isang pasilidad ng pananaliksik at nakita ang isang siyentipiko na nagngangalang Jita na pagkatapos ay nagpapatuloy sa pagsasagawa ng ilang kakaibang pagsisiyasat sa kanyang plano hanggang sa makumpirma ang kanyang soma realization. Matapos halos pasabugin ang buong palapag muling nahimete si Tomo kaya sinubukan ni Vegeta na ipagpatuloy ang mga pagsubok na pinigilan lamang ni Gregory ang gintong quasar na nagmamay-ari sa katawan ni Tomo. Pagkatapos ay binalaan niya siya laban sa paggamit ng katawan ni Tomo para sa anumang bagay na hindi banal at humingi ng ilang espasyo bago matulog. Bumalik sa akademya pinainit lang ni Sasha ang lahat ng mga tubo ni Tatsuko at sa wakas ay ibinaba siya dahil hindi tulad ng mga regular na quasar ng bakal makokontrol lamang sila ni Tatsuko sa pamamagitan ng magnetism. Pagkatapos purihin siya sa kakayahang malaman ito ipinaliwanag ni Tatsuko na sila ni Mitsumi ay aktwal na nagtutulungan upang protektahan ang Japan mula sa mga banta na may kaugnayan sa mga quasar. Ipinaliwanag pa niya na nagkaroon sila ng interes sa kanya dahil konektado siya sa isang makapangyarihang espada na tinatawag na Sword of Maria. Ngunit napagod si Sasha sa kanyang pagdaldal at tumakbo upang tulungan si Mafio. Pagdating sa silid nakita niya ang serkito ng espada ni Maria sa kanyang braso at agad na sinabihan si Mitsumi na lumabas. Ngunit binalaan niya ito na bantayan siyang mabuti dahil tiyak na magiging interesado ang makapangyarihang mga kaaway sa kanyang kapangyarihan. Mamaya ng gabing iyon nagising si Tomo na si Gita ay nagsasagawa ng higit pang mga eksperimento sa kanyang mga pitchel ngunit sa pagkakataong ito biglang pumasok si Joshua at itinaboy siya bago humingi ng paumanhin sa hindi niya pagpunta upang bantayan siya ng mas maaga. Matapos maalala kung sino siya tinanong niya kung maaari niya itong tulungan na umalis ngunit tumanggi ito at sinabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay dahil walang sino man ang mag-iisip na saktan siya hanggat ang kaluluwa ni Gregory ay nasa kanyang katawan. Sa isang panaginip sa sumunod na araw muling nakasama niya si Mafio ngunit nakatanggap siya ng isang nakakatuwang regalo bago magising at nakitang isa talaga itong aso na nakikipaglaro sa kanya. Sa sandaling iyon isang batang babae na nagngangalang Asta ang tumakbo sa loob upang hulihin ang aso ngunit ito ay nakatakas at naging dahilan upang siya ay madapa sa proseso. Matapos magpakilala si Tomo at mag-alok na tulungan siyang mahanap ito halos buong umaga ay ginugugol nila ang paglalakad sa paligid ng ari-arian at nauwi sa maraming pagbabahagi tungkol sa kanilang sarili. Sa isang lugar sa linya inihayag ni Asta ang kanyang pangarap na maglakbay sa isang lugar na bago dahil ginugol niya ang buong buhay niya sa estate. Kaya't nag-aalok si Tomo na bigyan siya ng tour sa Japan kasama si Mafio ngunit sinabi niyang imposible ito dahil walang paraan upang makatakas mula sa estate. Biglang naalala ni Asta ang isang paraan para umalis at dinala siya sa pinakamataas na bantayan upang ipakita sa kanya ang isang lugar sa dalampasigan kung saan karaniwang dumadaong ang mga bangka. Habang sinusubukang ituro ito nadulas siya kaya mabilis siyang hinayla pabalik ni Tomo sa loob at nangakong tutulungan siyang makamit ang kanyang mga pangarap kahit na ano. Dahil dito ay natuwa si Asta kaya niyakap niya si Tomo ngunit ang bigat ng katawan nila ang dahilan ng pagkawasak ng pader sa likod ni Tomo. Sa kabutihang palad isang lalaking nagngangalang Dukon ang nagligtas sa kanila ngunit makalipas ang ilang minuto tinawag niya si Jida para itanong kung bakit hindi siya binabantayan ni Joshua. Nang sinubukan niyang magpaliwanag sinabihan ng isa pang lalaki na nagngangalang George si Dukon na huwag mag-abala sa pagtatanong dahil ang kanilang buong pamilya ay walang halaga. Nagiging sanhi ito ng pagkaasar ni Jida kaya hinamon niya itong makipag-away at kahit papaano ay nagawa niyang patumbahin siya sa isang pag-atake na ikinagulat nilang lahat dahil si Jida ang palaging pinakamahina. Matapos nilang mapagtanto na dahil sa pag-inom niya ng soma ni Tomo tumalon ang isang malakas na quasar na nagngangalang Wong at nagpasyang parusahan si Jida sa pagsisimula ng away ngunit mabilis na tumakbo si Joshua upang ipagtanggol siya. Madaling pinalis siya ni Wong para ipagpatuloy ang parusa kay Jida ngunit nang pumasok si Tomo huminto siya at hiniling sa kanya na tumabi dahil hindi iyon maaaring magdulot ng anumang pinsala sa kanyang katawan. Gayunpaman tumanggi siyang gumalaw ng kalamnan kaya sinabihan silang lahat ni Asta na tumayo at agad silang sumunod na ikinagulat ni Tomo hanggang sa ipaliwanag nila na siya ang pinakamakapangyarihang dalagang gumagawa ng soma. Pagkaraan ng mga araw nakita ni Matthew si Sasha sa computer room na nagtatrabaho sa mga lead at tinanong niya kung makakatulong siya sa kapangyarihan ng circuit ngunit sinabihan siya nito na huwag isipin ang tungkol dito dahil siya ay masyadong walang karanasan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na magpahinga man lang dahil walang katapusan siyang nagtatrabaho nitong mga nakaraang araw ngunit sinasabi niyang okay na siya sa ilang minutong tulog lang.
Sa susunod na sandali ay nahimatay siya dahil sa pagod kaya tinakpan niya siya bago umalis upang maghanap ng higit pa sa pananaliksik ni Yutori. Samantala si Hirara ay kakapasok lang sa shower sa kanyang lugar at nagpa siya na sa wakas ay oras na para ipakita kung sino talaga siya kay Sasha. Sa klase sa susunod na umaga inanunsyo ni Miyori ang kaarawan ni Kirie sa lahat at iniimbitahan sila sa isang party na kanyang gagawin upang ipagdiwang ito. Habang personal siyang lumalapit kay Matthew para iabot ang isang invitation card, nagpakita si Sasha at tuluyang binaliwala si Tanner gaya ng nakasanayan bago dumiretso sa opisina ni Hirara at hiniling na malaman kung paano niya ito pinatawag gamit ang top secret na Quasar stamp. Pagkatapos ay sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang koneksyon sa tatay ni Tomo at kay Yutori ngunit bigla itong kumuha ng melon at nagtanong kung nagtatrabaho siya sa Gold Quasar. Para patunayan na isa siya sa mabubuting lalaki pinainom niya ang kanyang soma. At pagkatapos ng ilang sandali upang ibalik ang sarili ipinakita niya sa kanya ang isang espesyal na libro mula sa tatay ni Tomo at ipinaliwanag kung paano silang lahat ay nagtrabaho ng lihim bago ang kanyang biglaang pagkawala ilang buwan na ang nakalipas. Makalipas ang ilang oras tinulungan ni Hanze si Kirie na magbihis para sa kanyang party bago siya lumabas at pilit na paniwalaan ang kanyang mga mata nang makitang halos lahat ng tao sa paaralan ay dumating upang ipagdiwang ang kanyang araw. Matapos siyang bigyan ng korona ng kanyang mga kaklase tinawag ni Miyori ang lahat para sa isang toast ngunit isang mabangis na hayop ang biglang nag-crash sa party. Habang tinutulungan ni Matthew ang lahat ng mga sibilyan na lumikas pinagmamasdan ni Miyori ang halimaw upang malaman kung ano ang gusto nito ngunit pinagsisihan ito ni Sin nang hinawakan siya nito at pilit na iniinom ang kanyang soma. Gayunpaman pagkatapos tingnang mabuti na pagtanto niya na si Lizzie talaga ito at itinapon sa isang tabi na parang ragdoll bago nagpas siyang sumalakay si Kiria. Mabilis niyang kinuha si Soma mula kay Hanza at ipinadala si Anastasia laban kay Lizzie ngunit madali niyang natamba ang may kulturang android at halos mabali rin ang braso ni Kiria. Nang subukang umatake muli ni Anastasia pinunit siya ni Lizzie at gumawa ng malaking bitek sa lupa upang paghiwalayin si Kiria kay Hanza. Pagkatapos ay sinubukan niyang ipadala si Kirie sa kabilang panig ngunit itinigil ni Sasha ang pag-atake at tinanong si Kirie kung kailan siya nanghina. Matapos ihulog si Lizzie at pilitin itong tumalikod lumapit siya kay Kirie para sabihin sa kanya na babagay sa kanya ang korona ng kaarawan ngunit naasar siya at nagsimulang umuwi na kasalubong lamang si Tanner na naghihintay sa tabi ng pool. Sa una ay sinubukan niyang huwag pansinin siya hanggang sa i-claim niya na siya ang responsable sa pagbabago ni Lizzie at muling ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang sikat na terorista na kilala bilang Crestmaker Priest. Pagkatapos ay nag-aalok siya na gawin siyang isang tunay na reyna bago pa man dumating si Gregory upang tanggapin siya sa kanilang hanay. Nang maglaon ng gabing iyon sinubukan ni Hansen na pagandahin siya gamit ang isang espesyal na cosplay outfit ngunit tuluyan siyang hindi pinansin ni Kiria at humiga na siya sa kama. Samantala natagpuan na lamang ni Sashay at Matthew ang isang lihim na bookshelf sa tulong ng aklat na ibinigay sa kanila ni Rurara at habang tinitingnan ang mga dokumento sa loob nito nakita nila ang isang larawan na nagpapakita na ang lawa na malapit sa akademya ang susi sa lahat. Makalipas ang ilang oras kinumplito ni Jida at ng iba pang Quasar sa team ni Gregory ang isang matinding ritual ng pag-inom ng soma bago niya mabawi ang kontrol sa katawan ni Toma para ibigay sa kanila. Kinabukasan dinala ni Sasha si Matthew sa gitna ng lawa kasama niya at sinabihan siyang maghintay bago sumisid para makahanap ng mga sagot. Samantala nakipagkita pa lang si Wangkina Tanner at George para talakayin ang mga tuntunin ng kanilang pansamantalang pagkakahanay ngunit patuloy na hinihiling ng magkapatid ang iba kaya sinabihan niya silang huwag mag-alala dahil darating silang lahat sa tamang oras para tapusin ang misyon. Noong panahong iyon dinala ni Jida ang isang batang babae na nagngangalang Milk sa lungsod at nag-aalala na ang lahat ng atensyon na natatanggap nila ay maaaring maging sanhi ng kanyang kawalan ng katiyakan. Ngunit bahagya niyang napapansin at napatakbo siya sa isang pastry shop kaya sinundan ni Jida si Nawang Matsumi at Tasuko na bantayan silang mabuti. Di nagtagal pagkatapos nito napunta si Matthew sa isang panaginip kung saan ang isang clone ay gumagamit ng mga galame upang kunin ang kanyang mga plot ngunit pagkatapos ng ilang minuto ng pakikibaka upang makalaya nagising siya sa bangka at nakita si Sasha na nakatitig habang siya ay agresibo na nakahawak sa kanyang sariling mga pitchel. Kinalaunan sa araw na iyon pinagtitimplahan niya ito ng tsaa at lumabas para bumili ng mga pamilihan ngunit pagkatapos na makita si Hanze sa isang random na pag-indayog huminto siya upang malaman kung ano ang nangyari.
Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Hanzo kung paano biglang umalis ang Korea sa apartment nang walang anumang babala at ipinagpatuloy na ihayag ang kanyang kaina-hinalang cosplay outfit para masabi sa kanya ni Matthew kung bakit hindi ito pinansin ng Korea ngunit biglang nakita ni Matthew si Tomo at tumakbo. Pagkatapos niyang pigilan siya sa kakahuyan sinubukan niyang tanungin kung paano siya nakalaya ngunit pagkatapos ay pinatay ni Tanner ang pagbabalat kayo at ginamit ang kanyang mga kasanayan sa teleportasyon para kidnapin siya. Noon pinahinto ni Tasuko at Matsumi sina Jida at Milk sa isang construction site at nangakong bubugbugin sila hanggang sa bumalik sila sa kung saan man sila nanggaling. Pagkatapos ding ay ihaw ang mga ito dahil walang palatandaan ng hinog na melon sa kanilang dibdib sinubukan ni Tasuko na gamitin ang lahat ng bakal sa site para sa kanyang kalamangan ngunit nauwi pa rin sa mga pasa sa buong katawan dahil sa kakayahan ni Jida na manipulahin ang mga diamante. Nang maramdaman ang pagkakaiba ng lakas sinabihan niya si Matsumi na itoon si Milk dahil mukhang mas madaling puntirya ito ngunit mali rin iyon dahil sa isang iglap ay mabilis siyang pinasabog ni Milk. Nang maglaon napunta sila sa opisina ni Hirara at habang ginagamot niya sila nakipagkita si Yuri kay Sasha upang ipaliwanag ang lahat ng mga kondisyon na kailangang matugunan bago lumitaw ang lihim na santuwaryo sa lawa. Tulad ng kanilang napagtanto na ang kabilugan ng buwan na nangyayari sa loob ng ilang oras ay ang huling piraso ng palaisipan nagpakita si Hanzo upang sabihin sa kanila ang tungkol sa pagkidnap kay Matthew. Makalipas ang ilang oras nagising siya sa loob ng isang bato at humiling na palayain siya ngunit sinabi sa kanya ni Tanner at ng iba pa nakalimutan ang tungkol sa pagmamalimos dahil ang circuit sa kanyang braso ay isang mahalagang bahagi ng ritual. Sa sandaling iyon nagpakita si Sasha upang iligtas siya ngunit nang subukan niyang umatake ipinakita ni Kiri ang kanyang sarili at nagbanta na puputulin si Matthew sa hindi mabilang na mga piraso kung gagawa siya ng isa pang hakbang. Nang makita ito nagtanong si Mifo kung paano niya sila may pagkanulo ng ganoon kadali at pagkatapos niyang sabihin na sa wakas ay oras na para makakuha ng tunay na korona. Lumilitaw ang kabilugan ng buwan at ina-activate ang circuit sa braso ni Mifo. Pagkatapos lumitaw ang santuwaryo bumuukol ang mga pitchel ni Mifo hanggang sa mapunit ang kanyang plot cover kaya pinilit ni Kiri na panoorin si Sasha habang umiinom siya ng unang inumin habang siya ay nalalasing sa antas ng kapangyarihan sa soma ni Mifo. Ang bawat iba pang sisiw na gumagawa ng soma ay napapansin nila ang mabilis na pagbaba sa mga jog at napagtanto na ang elemental na circuit ay pinagsasama-sama si Soma mula sa buong mundo upang gawing Mifo ang ultimate power bank para sa Quasars. Sa susunod na sandali ang lahat ng tubig sa lawa ay bumubuo ng isang malakas na kalasag sa paligid ng santuwaryo kaya gumawa si Tanner ng isang portal at umalis kasama sina Kiri at Matthew upang makalapit habang sina Jida at Milk ay nanatiling pabalik upang pigilan si Sasha. Habang naghahanda siyang kunin ang mga ito nagpakita sina Mitsumi at Tashiko upang tumulong kaya tumakbo siya para lamang mapahinto muli ni Wong. Agad niyang sinubukang umatake ngunit si Wong ay sumalungat sa kanyang kakayahang manipulahin ang salamin at dumapo ang ilang hiwa sa katawan ni Sasha. Sa kabutihang palad nagpakita rin si Lizzie upang tumulong kaya tumakbo siya upang maabutin si Tanner na napagtanto na lamang na hindi sila maaaring mag-waltz lamang sa hadlang ng tubig. Nang sa wakas ay maabutin sila ni Sasha pinagsama ng magkapatid ang kanilang mga kakayahan upang pigilan siya ngunit tumanggi siyang umatras kaya gumuhit si Tanner ng isang portal kay Matthew upang ilabas ang kanyang soma tulad ng isang umaapaw na fountain ng tubig. Pagkatapos nilang pareho na inumin ito hanggat maaari lumuhad si Tanner at sinimulang dilaan ang kamay ni Kiri hanggang sa sipin siya ni Hanzo at sinampal siya dahil sa pagtitiis sa kalunos-lunos na slobbering. Nang bumangon si Tanner at sinabihan si Kiri na mahalin siya para sa walang galang na sampal madali niyang tinanggap ang mungkahi nito na naging dahilan upang halos mahina si Hanzo sa sarili. Gayunpaman inatake na lang ni Kiri si Tanner at sinabing hindi na talaga siya sasali sa kanila bago sabihin kay Hanzo na ihanda ang sarili para sa isa pang parusa sa kultura. Sa susunod na sandali nagpaputok si George ng isang lightning beam kay Kiri ngunit tumalon si Hanzo upang protektahan siya at agad na inalok ang kanyang soma. Matapos siyang halikan sa halip naghanda si Kiri na harapin ang magkapatid ngunit bigla silang na-overwhelm ng sarili nilang kapangyarihan kaya ipinaliwanag ni Kiri kung paanong hindi magandang ideya ang pag-inom ng malakas na soma para sa mga mahihinang tulad nila. Habang pareho silang nagsimulang maging isang kahindek-hindek na behemoth sinabihan ni Wong sina Jida at Milk na huminto dahil lahat ito ay bahagi ng plano ni Gregory.
Si Sasha sa kabilang banda ay sumugod kasama ang iba upang tulungan si Mafo ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili hanggang sa magpakita si Teresa at ipaalala sa kanya ang kanyang pangako na protektahan siya. Pagkatapos niyang mabawi ang kanyang kumpiyansa tinanong ni Kiri kung may aktwal na plano kaya sinabi ni Teresa sa kanilang lahat na gamitin ang Forbidden Trinity skill bago ialok kay Sasha ang kanyang mana. Pagkatapos ay sinimulan ni Tatsuko ang pag-atake sa pamamagitan ng paghawak sa magkapatid habang pinagsama ni Kiri at Lizzie ang kanilang mga kapangyarihan upang lumikha ng isang higanteng bar aisles ng baril. Sa kanyang mga kakayahan na na-boost to the max diretso siyang sumabog sa magkapatid sa isang shot at iniligtas si Mafo mula sa epekto ng tuktok ni Tanner. Ngunit habang yakap-yakap siya bumaba ang dugo nito sa elemental circuit dahilan para malaglag ang water barrier. Sa sandaling iyon lumitaw si Gregory at nagpasyang gantimpalaan si Sasha sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng katawan ni Olga. Matapos lumikha ng isang hadlang upang paghiwalayin sila mula sa labas ng mundo dinala niya ang katawan ni Olga sa santuwaryo at agad na tumalon si Sasha pagkatapos niya nadurog lamang ang kanyang puso nang basagin ni Gregory ang kanyang katawan kasama ang kabaong ng salamin. Sa susunod na sandali nabaliw siya sa galit at ipinatawag ang Blood Sword ngunit lalo lang itong nasasabik kay Gregory dahil bahagi ito ng plano niyang ipatawag ang sagradong painting na hinahanap nilang lahat. Habang nagiging portal ito na may mga demonyong galame na lumalabas inanyayahan ni Gregory si Sasha na sumama sa kanya at maging isang Diyos. Ngunit tumugon si Sasha sa pamamagitan ng pagsisikap na putulin siya kaya pinaalis siya ni Gregory at sinabing kailangan niyang tanggapin ang alok. Pinilit ng Korea si Hansen na ibigay sa kanya si Soma para makasali siya sa laban ngunit agad siyang pinaalalahanan ni Gregory na manatili sa kanyang lugar sa pamamagitan ng pagwasak kay Anastasia sa isang pag-atake. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang pagtuon kay Sasha na galit pa rin tungkol kay Olga at desperadong sinusubukang matamaan ng hindi na pagtatanto na ang kanyang galit ay nagdaragdag lamang ng posibilidad na magtagumpay si Gregory. Pagkatapos kumuha ng ilang soma mula sa melon ni Toma para sa dagdag na enerhiya ibinagsak niya si Sasha ng isang masamang suntok sa bituka at binigyan siya ng huling pagkakataon na lumipat sa panig. Ngunit mabilis na binunot muli ni Sasha ang Blood Sword at umatake. Sa pagkakataong ito hinuli ni Gregory ang espada gamit ang mga sako ng gatas ni Toma at nilinlang siya gamit ang kanyang boses bago nagpaputok ng plasma blast na nagbukas ng mga butas sa buong katawan ni Sasha nang ipaalala sa kanya ni Full na si Sasha ay isang mahalagang bahagi ng plano. Sinabi ni Gregory na hindi ito magiging problema dahil makakalikha siya ng isa pang Sasha pagkatapos maging Diyos. Gayunpaman mabilis na umikot ang mga bagay nang hindi inaasahang hawakan ni Sasha ang mga pitchel ni Toma at sinimulang tawagan siya hanggang sa siya ay magkamalay. Sa kabila ng pag-alis sa kanyang katawan ginagamit pa rin ni Gregory ang kanyang gintong pagmamanipula upang magpadala ng sibat sa dibdib ni Sasha na agad na nag-book sa kanya ng one-way na paglalakbay upang puntahan si Olga. Habang si Matthew at ang iba pa ay nagmamakaawa sa kanya na gumising Ailik ang bawat pelikulang Disney na pinanood mo habang lumalaki. Sinabihan siya ni Olga na sumama sa mga babae dahil hindi pa oras para makasama siya sa kabilang buhay. Kaya't bumalik siya sa kanyang katawan at ganap na binabaliwala ang batas ng kalikasan ng tao na nagsasaad na ang isang tao na may sibat sa kanyang puso ay hindi dapat gumana. Nang makita ito si Gregory ay nagtataglay ng katawan ni Anastasia para sa isang huling laban ngunit sa halip na maninangil ng walang plano sinimula ni Sasha na inumin si Soma mula sa lahat ng mga batang babae upang mapakinabangan ang kanyang mga kakayahan. Sa pamamagitan nito madali niyang itinaboy si Gregory sa katawan ni Anastasia sa isang pag-atake at agad na pumalit si Kiria upang bitag ang kanyang kaluluwa sa isang bola ng tanso. Pagkatapos ay pinagsama ni Sasha at Matthew ang kanilang mga lakas para sa isang huling pag-atake at pagkatapos na masipsip ang kanyang kaluluwa sa pagpipinta si Full ay nagbukas ng isang portal at nakatakas. Pagkatapos ay nagpasya si Sasha at ang batang babae na pamunuan ang pagpipinta dahil ang pagbabalik nito sa regular na mundo ay makaakit ng isa pang hanay ng mga maniac tulad ni Gregory. Pagkaraan ng mga araw bumalik ang mga babae sa paaralan at nagpatuloy sa buhay na parang walang nangyari hanggang sa mapansin ni Matthew na lumiliit ang laki ng kanyang mga pitchel at nagsimulang mag-alala na hindi na siya magugustuhan ni Sasha. Samantala tinawagan lang siya ni Teresa para pag-usapan ang susunod niyang gagawin ngayong tapos na ang kanyang misyon sa Japan. Ngunit sinabi niya sa kanya na isipin ang kanyang negosyo bago dumating si Yuri upang bigyan siya ng kanyang unang araw ng pahinga sa mga taon.
Sa pool mamaya ginugugol ni Miori ng ilang minuto ang pagtawa kay Matthew dahil sa pagkawala ng kanyang mga supot ng gatas ngunit nag-aalok din siya na tulungan siyang palakihin ang mga ito upang manatiling nahuhumaling si Sasha. Nang hindi man lang isinasaalang-alang tinanggap niya at dinala sina Lizzie at Fumika kasama niya sa lugar ni Miori pagkatapos ng mga klase. Pagkatapos ay connecte ang mga ito sa kanyang melon inflating machine inutusan ni Miori si Tomo na buksan ang mga control ngunit nag-overheat at sumabog ang makina. Kaya nagmamadaling lumapit si Sasha para masiguradong okay silang lahat. Nang makita ang kanyang mukha nahiya si Matthew at sinubukang itago. Ngunit pagkatapos ay ibinaba niya ang isang tiket ng pelikula sa mesa at tumakbo. Nang maglaon ng gabing iyon sinubukan siyang kulitin ni Tomo tungkol sa wakas na makipag-date sa kanya. Ngunit nahihiya siya at humingi ng tulong dahil baka mawalan siya ng interes pagkatapos malaman kung ano ang nangyari sa kanyang mga pitchel. Nang sumunod na araw na stress siya matapos na kahit papaano ay mapanumbalik ang kanyang mga taga-gatas at si Sasha ay nagkunwaring hindi napapansin ang isang bagay at patuloy na kumikilos ng walang pakialam habang ginugugol nila ang natitirang bahagi ng araw na sinusubukan ang lahat ng bagay na hindi siya pinapayagan. Matapos tapusin ang kanilang date sa pelikula hinintay niya hanggang sa makarating sila sa isang pribadong lugar sa labas bago sabihin na kailangan niyang umalis sa Japan tulad ng sinusubukan nitong itanong kung bakit. Hinawakan niya ang kanyang damit at pinunit ito para makita ang mga pad na ginamit niya para mas mapalaki ang kanyang mga pitchel. Siya ay agad na bumaba upang itago ang mga ito ngunit pagkatapos na pag-alitan siya sa pag-aakalang hindi niya mapapansin sinabi niya sa kanya na itigil ang pag-iisip sa ganoong paraan dahil hindi niya pinapansin ang kanilang laki sa simula pa lang. Naging dahilan ito para maging emosyonal siya kaya niyakap niya ito at pagkatapos niyang ipaliwanag na may pangalawang misyon na kailangan niyang tapusin ginantimpalaan niya ito ng isang huling inumin ng soma bago nangakong mananatiling walang asawa hanggang sa bumalik siya. Matutupad ba talaga ni Mafuyo ang kanyang pangako at matiyagang maghintay para sa kinang ni Sasha? O makakahanap ba siya ng isa pang soma na gumagawa ng hottie sa panahon ng misyon at kalimutan na siya ay umiiral?